Huwag na huwag kang magpapalin lang sa cute na babaeng ito sa harap mo. Huwag mong tignan ang hitsura niya na may hawak na manika, na may matamis at kaibig-ibig na anyo. Sa totoo lang, siya ay isang mayaman na dalaga mula sa pamilyang may depektibong pag-iisip. Tingnan mo ang tagapaglingkod na ito, dahil lang sa aksidenteng natapunan ng mainit na tubig ang manggas niya, ang cute na babae ay ngumiti ng matamis at inosente, sinabing okay lang. Ngunit ang tagapaglingkod sa tabi niya ay nanginginig sa takot. Dahil sa susunod na segundo, dahan-dahang hinubad ng cute na babae ang kanyang guwantes, inilantad ang kanyang malamig na mekanikal na kamay. Inihagis niya ang singsing sa takure ng mainit na tubig, at pagkatapos ay inosenteng hiningi sa tagapaglingkod na kunin ito. Hindi naglakas loob ang tagapaglingkod, kaya marahas niyang hinila ang kamay ng tagapaglingkod at ipinasok ito sa takure ng mainit na tubig. Pinahiyaw niya ang tagapaglingkod ng pito, ngunit sa silid na puno ng mga tagapaglingkod at gwardiya, walang sinuman ang nangahas na pumigil sa kanya. Dahil walang sinuman ang gustong mapahama. Kung tutuusin, ang babaeng ito ay ang mismong anyo ng pagiging malupit at siya ang nag-iisang anak na babae ng Diana Group. Marahil ang kinasusuklaman ay mayroon ding kapansanan. Noong siya ay 8 taong gulang, namatay ang kanyang mga magulang sa isang aksidente. Iniwan siyang mag-isa sa mundo. Bagaman nakatanggap siya ng malaking halaga ng mana, sa edad na 53, nakaranas siya ng sunog. Ang kanyang mga kamag-anak at kaibigan, sa kanilang pagnanais na hatiin ang ari-arian, ay hindi siya tinulungan sa sunog. Sa kabutihang palad, hindi siya namatay ngunit nawala ang kanyang kaliwang kamay. Pagkatapos niyang lumaki, hindi na siya nagtitiwala sa sinuman. Siya ay naging malamig at walang awa, isang prinsesang nabubuhay sa isang bahay salig. Naniniwala si Diana na mabibili ng pera ang lahat, ngunit marahil dahil sa matagal na pag-iisa, gusto rin ng mayaman na dalaga na magkaroon ng matamis na pag-ibig at maranasan ang pakiramdam na minamahal. Kaya't gumastos siya ng bilyon-bilyong dolyar upang pumunta sa isang lihim na institusyon ng pananaliksik at bumili ng isang robot na maaaring maging kanyang kasintahan. At ang institusyon ng pananaliksik ay hindi siya binigo. Nakagawa sila ng isang advanced na modelo ng robot na kasintahan na nagngangalang 09. Hindi lamang ito may nagniningning at gwapong anyo. Ang katawan nito ay perpektong proporsyonado. Ganap na akma sa ideal na anyo sa puso ng maraming babae. Higit pa rito, si 09 ay pinrograma din ng research staff na si Number 1 na sumulat ng code para sa ideal na kasintahan. Mukhang hindi lahat ng programmer ay may matigas na personalidad at sa ilalim ng programang isinulat ni Number 1, taglay ni 09 ang walang kapantay na lakas, romantiko at magalang, marunong maglaba, magluto at madalas magsalita ng matatamis na salita. Kasabay nito, marunong din siyang matuto upang mapabuti ang sarili. Kasalukuyan siyang nanonood ng maikling pelikula na ginawa ni Number 1 para sa kanya. Agad siyang natuto at nagsanay. Agad niya ring naimbitahan si Diana na kumain. Kahit na mali ang napili niya, ipinapakita rin ito na ang kakayahan niyang matuto ay talagang napakahusay at ang pinakamahalagang punto ay mayroon siyang ang propesyonal na katangian ng isang kasintahan. Kapag nakilala na kung sino ang iyon, siya na iyon at hindi kailanman magbabago ng isip. Ito ang isang superior na katangian na karamihan sa ibang tao ay walang kakayahan. Kaya naman perpekto si 09. Sa kanyang yugto ng pagsubok, anuman ang edad ng babae mula sa 62 taong gulang na lola hanggang sa 10 taong gulang na bata ay lubos na naaakit sa kanyang nagniningning na ngiti at gwapong hitsura. Kapag matagumpay ang pagsubok, nangangahulugan din iyon na malapit na siyang ipasa. Bagamat ang lumikha sa kanya ay isang dedikadong inhinyero na labis na nanghihinayang, siya rin ay puno ng kagalakan at handa nang ipaalam kay 09 na makilala ang kanyang tadhana. Ngunit isang araw, binigla ng engineer ang system ng data ng customer at nalaman na ang bumibili ay isang malamig at nakakatakot na mayamang dalaga. Sumumpa siya na hindi niya hahayaang mapunta si 09 sa kamay ng kakilakilabot na babaeng ito. Lumalabas na hindi lang isang beses bumili ng robot si Diana dito, ngunit bawat pagkakataon ay hindi maganda ang kinahinatnan. Tulad ng nakaraang modelo ng robot, si Lincero 7, dahil sa masamang pag-iisip ni Diana, ang mga kamay at paa nito ay napilayan at ang mga electrical circuit nito ay malubhang nasira. Sa huli ay kinailangan itong sirain. Noong panahong iyon, matagal na nagdalamhati ang engineer sa pagkawasak ni Lincero 7 at sinaway pa siya ng kanyang superior. Sinabing huwag maglaan ng labis na damdamin sa mga walang buhay na elektronikong produkto. Ngunit ang mabait na engineer ayaw pa ring hayaan si 09. Muling ulitin ang kapalaran ni Lincero 7. Kaya't noong gabi na si 09 ay ipinadala sa bahay ng mayamang dalaga, gumawa siya ng isang matapang na desisyon. Ang kakaibang babaeng ito ay hindi lamang nakasuot ng puting peluka, kundi mayroon ding maskara na puno ng kunot. Maingat niyang ginamit ang cotton swab upang pantay na ipahid sa mga gilid ng maskara, at sa gayon, perpektong nagmistula siyang isang matandang babae. Siya ay gawa ng isang espesyalista sa special effects na nagbibigay ng makeup at props para sa mga pelikula. Bakit siya nagtatago? Lumalabas na ang kasintahan ni Dada ay ang sikat na bituin na si Mawang Joon. Dahil sa lumalaking karera at sumisikat na pangalan ni Mawang Joon, palagi nilang pinananatili ang kanilang relasyon sa dilim. Nangako rin si Mawang Joon kay Dada na isasapubliko niya ang kanilang relasyon pagkatapos niyang matanggap ang malaking parangal. At sa mismong ika-negatibo 7 anibersaryo ng kanilang pag-ibigan,
napanalunan ni Mawang Joon ang parangal na pinakagusto niya. Sa oras na ito, nakaupo si Dada sa harap ng telebisyon. Nakikita si Mawang Joon na may nagniningning ng ngiti sa entablado. Lubos siyang masaya. Ngunit pinatunayan ng katotohanan na si Mawang Joon ay talagang hindi karapat-dapat dahil nang umakyat siya sa entablado para magsalita. Nagpasalamat siya sa direktor, nagpasalamat sa manager, nagpasalamat sa koponan ng 5 miyembro. Kahit ang kanyang alagang aso ay pinasalamatan, ngunit wala siyang sinabing isang salita tungkol kay Dada. Ito ay labis na nagpalungkot kay Dada. Ngunit bago pa man niya mabawi ang kanyang kalmado, magkasamang umuwi si Mawang Joon, ang kanyang koponan at mga kasamahan sa kumpanya upang magdiwang. Samantala, nasa bahay din ni Mawang Joon si Dada. Naghanda siya ng cake at kandila na plano niyang ipagdiwang ang kanilang ika-negatibo 7 anibersaryo ng relasyon silang dalawa lang. Ngunit hindi niya inaasahan na maraming tao ang babalik kasama si Mawang Joon. Gulong-gulo si Dada at napilitang magtago sa banyo. Kung sa bagay, ang balita tungkol sa kasintahan ni Mawang Joon ay hindi pa maaaring isa publiko. Nang balak niyang tawagan si Mawang Joon upang ipaalam ang sitwasyon, nalaman niyang patay na ang telepono nito. Wala nang ibang pagpipilian, nagpanik si Dada at kinuha ang maliit na brief ni Mawang Joon na balak itong ihagis upang makuha ang atensyon niya. Ngunit nakakatuwa, nagkataon naman, may isang tao na walang kamalay-malay na balak pumasok sa banyo. Dali-daling isinara ni Dada ang pinto upang pigilan ang taong iyon na makapasok. Sa oras na ito, si Dada ay tila nagbago sa isang babaeng malakas. Ginamit ang lahat ng kanyang lakas upang mahigpit na hawakan ang pinto na nagpapahirap sa lalaking gustong gumamit ng banyo na buksan ito. Wala nang ibang pagpipilian, ang lalaking ito ay napilitang tumawag ng isa pang malakas na tao upang tumulong. Ngunit kahit ang malakas na tao ay hindi kayang buksan ang pinto. Sa huli, kinailangan ni Mawang Joon mismo na tingnan kung ano ang nangyayari. Nakita ang sitwasyon na malapit ng malantad, mabilis na kinuha ni Dada ang maskara sa tabi niya upang isuot. Ngunit sa mismong sandaling iyon, bumukas ang pinto. Nahulog si Dada sa sahig, hawak pa rin ang maliit na brief ni Mawang Joon. Kinahiyaan pa na nahulog din ang maskara na hindi maayos na nakakabit. Nakita ng lahat ang isang bata at magandang babae sa gitna ng gabi na maihawak na maliit na brief ng Panginoon sa banyo. Agad na lumipad ang imahinasyon ng lahat. Nagsimulang maghula ang lahat tungkol sa relasyon ng dalawa. At si Mawang Joon, upang protektahan ang kanyang kinabukasan, ay nagsinungaling na si Dada ay isang stalker. Hindi makapaniwalang tumingin sa kanya si Dada ngunit walang sinabi. Dahil dito, dinala si Dada sa istasyon ng pulisya. Ngunit dahil gusto niyang panatilihin ang imahe ni Mawang Joon, hindi niya sinabi ang totoo. Pagkatapos ng mga interogasyon ng pulisya, gumuho si Dada at humagulgol. Sa huli, dahil ayaw ni Mawang Joon na ituloy ang kaso, pinakawalan si Dada. Nagpasya si Dada na makipaghiwalay nang makita niya ang kanyang kasintahan na sunduin siya. Ngunit nang makauwi siya, labis siyang nagdusa. Umiyak siya ng isang buong araw at gabi. Kinabukasan, tumunog ang doorbell. Lumabas na ito ay ang peking modelo ng robot na inorder niya noon. Maiisip mo ba ang pakiramdam na makatanggap ng isang pakete at malaman na ito ay isang kasintahan para sa iyong sarili? Ito ang nangyari kay Dada. Siya ay isang espesyalista sa special effects makeup at kakabreak lang niya. Ngayon, natanggap niya ang peking modelong robot na inorder niya. Nang buksan niya ang pakete, nagulat siya masyadong makatotohanan ang modelong ito. Ang mas mahalaga, napakagwapo rin ito. Hindi napigilan ni Dada na hawakan ang mukha ng modelo. Nagulat si Dada nang biglang bumagsak ang modelo patungo sa kanya. Sinapo niya ito at pareho silang bumagsak sa sahig. Ang sandaling iyon ay eksaktong katulad ng sa mga romantikong pelikula. Habang bumabagsak, aksidenteng nahawakan ni Dada ang labi ng modelo. Napakatoon ang pakiramdam ng pagdampi ng labi na nakakagulat, kaya agad siyang tumayo. Ngunit sa mismong sandaling iyon, tumayo rin ang modelo at biglang lumiwanag ang silid. Lumabas na hindi ito ang peking modelong in-order ni Dada, kundi isang advanced na artificial intelligence love robot na nagngangalang 09. Kaya pala, habang si 09 ay papunta na sa bahay ng mayamang dalaga, nagpa siya ang engineer na itakas si 09 upang maiwasan siyang masaktan ng babaeng iyon. Itinago niya si 09 sa delivery truck, kaya't si 09 ay aksidenteng naipadala sa bahay ni Dada. Habang si Dada ay hindi pa rin nakakaintindi sa nangyayari, narinig niya ang boses ni 09 na bumabati sa kanya at tinawag pa siyang kasintahan niya. Pagkatapos, si 09 ay nagningning na parang isang santo na ikinagulat ni Dada. Sa sitwasyong ito, lubos na nagulat si Dada nang makita si 09 na lumalapit. Sa takot ay sumigaw siya at tumakbo, pagkatapos ay hinila ang kanyang kasamahan upang isalaysay ang buong pangyayari. Ngunit nawala na si 09. Inakala ng kanyang kasamahan na si Dada ay nagkaroon ng guni-guni dahil sa labis na pagnanais sa pag-ibig. Kung sa bagay, sino ang maniniwala na ang isang peking modelo ay biglang gagalaw? Wala nang ibang magawa, napilitan si Dada na ihinto ang pag-iisip at lumabas sakay ng kanyang sasakyan. Ngunit nang lumabas siya ng bahay, 09 ay muling lumitaw. Sa gulat, nabangga ni Dada si 09 at ito'y bumagsak sa lupa. Sa takot na baka nakagawa siya ng krimen, pinilit niyang isakay si 09 sa kotse at dinala sa ospital. Ngunit sino ang mag-aakala na si 09 na walang malay ay magigising sa gitna ng biyahe? Nang makita ni Dada si 09 na nagising sa likurang upuan, agad siyang sumigaw ng napakalakas na nabasag ang bintana ng kotse. Sa takot, nawalan siya ng kontrol sa manibela at nabangga ang bangketa. Nang magising siya, nalaman ni Dada na siya ay nasa ospital. Sinabi ng nurse na siya ay naaksidente at dinala ng kanyang kasintahan sa ospital. Ang unang reaksyon
reaksyon ni Dada ay isipin si Mawang Joon. Umiyak siya sa sama ng loob at tinawag ang pangalan ni Mawang Joon. Sa gulat, tumakbo siya palabas upang hanapin siya. Ngunit hindi niya inaasahan na ang nagdala sa kanya ay si 09. Sa oras na ito, galit na tinanong ni Dada si 09 kung sino siya. Sa galit, tinanong ni Dada si 09 kung bakit ito nagtatago sa loob ng model box. Umiti si 09 at sumagot na siya ang kanyang kasintahan. Agad na naisip ni Dada na ang taong ito ay may problema sa pag-iisip dahil sa pagkabangga o kaya naman ay isang malaking manloloko. Kung hindi, paano naman siya makikipag-usap sa isang estranghero at magpapahayag ng pagmamahal ng ganoon? Ngunit ang mga taong dumadaan sa tabi nila ay humanga kay Dada dahil mayroon siyang napakagandang kasintahan. Dali-daling ipinaliwanag ni Dada na hindi sila magkakilala at hindi rin sila magkasintahan. Ngunit ang mga taong dumadaan ay malinaw na nabighani kay 09 at diretsahang humingi ng kanyang numero ng telepono. Ngunit magalang na tumanggi si 09 at hinawakan ang kamay ni Dada. Ang kilos na ito ay labis na kinaiingitan ng mga dumadaan. Ngunit para kay Dada, labis itong nakakainis. Kaya nang ginagawa ni 09 ang paglabas mula sa ospital. Mabilis na tumakas si Dada, ngunit tila may git siya sa kanyang katawan saan man siya tumakbo. Palaging hinahabol siya ni 09 at palaging iginigiit na poprotektahan niya ang kanyang kasintahan magpakailanman. Nang walang masabi, tumalikod si Dada at tumakbo. Nang tumakbo sila sa isang construction site, binalak ni Dada na tawagan ang pulisya upang hulihin ang abnormal na taong ito. Ngunit naubusan ng baterya ang kanyang telepono. Tanging ang makahinga lang siya ng malalim at magreklamo, bakit palaging namamatay ang telepono sa mahahalagang sandali. Iniisip niya na marahil ay kailangan niyang bumili ng bagong telepono. Sa kanyang gulat, hindi niya napansin na palapit na siya sa panganib. Siya ay nadapa sa isang bakal na frame sa tabi. Mismong oras na iyon, isang drum ng bakal na puno ng bakal na baras mula sa scaffolding ay bumagsak din, direkta patungo kay Dada. Sa isang iglap, inakala niyang matatapos na ang kanyang buhay. Lumitaw si 09, ginamit ang kanyang katawan upang protektahan siya. Lubos na nagulat si Dada, hindi lamang dahil sa pagprotekta sa kanya ni 09 sa kabila ng panganib, kundi dahil din sa pagtusok ng bakal na baras sa kanya ng walang dugo. Sa halip ay may mga tunog ng kuryente na kumalat. Habang si Dada ay tulala pa rin, ang engineer na naghahanap kay 09, batay sa git, ay dumating na. Mula sa salaysay ng engineer, sa wakas ay naintindihan na ni Dada ang buong kwento. Ang nasa harap niya ay hindi isang peking modelo at hindi rin isang tao. Ito ay isang robot. Inayos ni number 1 si 09 at sinabi kay Dada na dahil hinalikan niya si 09, na-activate niya ang switch nito. Dahil dito, itinuring ni 09 si Dada bilang kanyang kasintahan at sabay na na-activate ang programang pag-ibig. Hindi makapaniwala si Dada, naisip niya na hindi niya inaasahan na makakatanggap lamang siya ng isang pakete, ngunit makakatanggap pa ng kasintahan. Nang tangkain niyang tumanggi, nilinaw ni Nambuwon na anuman ang dahilan, hinalikan niya si 09, kaya kailangan niyang maging kasintahan nito. Kailangan niyang maranasan ang simulation ng pag-ibig sa loob ng isang linggo at panatilihing lihim na si 09 ay isang robot. Kung hindi, haharapin niya ang bilyon-bilyong halaga ng kompensasyon. Tiningnan ni Dada ang lahat ng nangyayari sa kanyang harapan at naramdaman na pinipilit siya, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Nahirapan man, napilitan si Dada na sumang-ayon. Nang makita si Dada na sumang-ayon, ngumiti si Nambuwon at tumango, saka umalis. Pagkaalis niya, agad na nag-activate ang programa ng pag-ibig ni 09. Hindi lamang ito nagpadala ng mga senyales ng pagmamahal kay Dada, kundi sinabi rin ito na kahit na ito ay isang karanasan lamang, ang pag-ibig ay totoo. Para kay Dada na nasaktan na sa pag-ibig, naramdaman lang niya na ang lahat ay katawa-tawa at walang katotohanan. Sinabi niya kay 09 na kahit magbigay pa ito ng pera o anuman ang gawin nito, wala siyang pakialam. Pagkatapos magsalita, tumalikod siya at pumasok sa kwarto upang magpahinga. Ngunit hindi niya inaasahan na susunod din si 09, yayakapin si Dada, lilingon at yumuko, at may malalim na tingin ay sasabihin, huwag kang tumakas sa pag-ibig dahil ang pag-ibig na ito ay hindi peke. Lulunok ng alanganin si Dada nang muntik na siyang sumuko sa kagwapuhan at kaakit-akit na kilos ni 09. Mabilis siyang binawi ng kanyang katinuan. Sa takot ay sinabi niya kay 09 na bitawan siya. Nakinig si 09 at agad na binitawan ang kanyang kamay. Ngunit dahil dito ay bumagsak si Dada sa lupa. Sa galit ay itinulak niya si 09 palabas, ngunit hindi man lang nagalit si 09. Bago pa man lumabas ng silid, hindi niya nakalimutan na magpadala ng ngiti at magpaalam ng good night. Ito ay labis na ikinagalit ni Dada, ngunit hindi niya siya kayang paalisin dahil wala siyang sapat na pera upang bayaran ang kompensasyon. Tanging ang makapagtiis lang siya. Sa ganoong paraan, nagsimula ang magulong pamumuhay ni Dada at 09. Tuwing umaga, malumanay siyang ginigising ni 09. Sa pagkain, si 09 mismo ang nagluto ng masasarap na pagkain. Kapag umuulan, palaging si 09 ang unang nagbibigay sa kanya ng payong. Kapag binubuli, si 09 ay parang isang matatag na tagapagtanggol na sumasagasa sa aapi. Hindi lang iyon, ginagawa din niya ang lahat para alagaan at unti-unting palambutin ang puso ni Dada. Sa harap ng mga ganoong kilos, palagi siyang nakakagawa ng mga romantikong pahayag ng pag-ibig anumang oras. Sa isang bukang bibig lang, otomatikong lumalabas ang matatamis na salita na akma sa perpektong kasintahan na sa panaginip lang matatagpuan. Samantala,
Samantala, si Diana, ang babaeng hindi pa nakakatanggap ng kanyang laruan, ay naglalabas ng kanyang galit at paano haharapin ng mga nasa tabi niya ang bagyong ito. Si Diana ay laging gumagamit ng pinakamatamis na boses upang magbitiw ng mga salita na nagpapanginig sa iba. Siya ay isang babae na naging malamig at malupit dahil nawala ng mga magulang noong bata pa. Nakatanggap siya ng malaking kayamanan, ngunit sinaktan ng kanyang mga kamag-anak hanggang sa mawalan ng kaliwang kamay. Sa pagkakataong ito, nang matuklasan niyang kusa ng nilabhan ng tagapaglingkod ang mga damit ng manika ng walang pahintulot, nagalit si Diana. Hinarap niya ang manika at malumanay na nagsalita ng matatamis na salita. Pagkatapos ay kinuha ang kanyang mamahaling makeup kit at ginulo ang mukha ng tagapaglingkod. Ginawa itong isang batik-batik na pusa. Ngunit hindi pa iyon sapat. Kinuha niya ang gunting at lumapit sa likuran ng tagapaglingkod. Pinutol ang kanilang buhok. Pagkatapos ay matamis siyang ngumiti at nagtanong kung nagustuhan ba nila. Wala nang ibang pagpipilian, ang tagapaglingkod ay napilitang ngumiti na mas pangit pa kaysa sa pag-iyak at sinabing nagustuhan niya. Sa pagdinig ng sagot na iyon, nagpakita si Diana ng isang abnormal na ngiti. Sa totoo lang, ang isa pang dahilan kung bakit naging marahas si Diana ay dahil hindi pa na-deliver ang kanyang robot na laruan. Sa pakiramdam na kakaiba, nagpasya siyang personal na pumunta sa Research Institute upang suriin. Ngunit nang dumating siya, pinigilan siya ng direktor ng Research Institute na sinasabing hindi angkop ang lugar ng pananaliksik para sa mga tagalabas. Ngunit si Diana ay hindi madaling maloko. Itinulak niya ang direktor at diretsahang pumasok. Nakita ang mga hindi pa tapos na produkto sa kama. At ang mga video documentation tungkol kay 09, saka lang siya huminto. Itinutok niya ang kanyang 6 na baril sa puso ng direktor. Banta niya, bibigyan kita ng isa pang linggo para ibigay sa akin. Pagkatapos sabihin iyon, malakas siyang tumawa at umalis. Agad pagkatapos, ang taong nagpapanggap na hindi pa tapos na produkto sa kama ay bumangon kaagad. Hinubad ang kanyang maskara. Walang nakakaalam na muntik na siyang masuffocate doon. Ngunit sa ugali ni Diana, naintindihan ng lahat na kailangan nilang hanapin si 09 sa lalong madaling panahon. Samantala, sa kabilang panig, si 09 at Dada ay nagtatamasa ng matamis na pag-ibig. Bagaman 100% perpektong kasintahan si 09, nagpagalit pa rin niya si Dada. Lumabas na habang inaayos ni 09 ang mga gamit sa bahay. Aksidenteng itinapon ni 09 ang jukebox ni Dada, ang pinakamahalagang alaala na iniwan ng kanyang ama. Labis itong ikinagalit ni Dada. Dali-dali siyang tumakbo sa tambakan ng basura upang hanapin ang jukebox. Sa kanyang pagkabahala, hindi sinasadyang nakapagsalita si Dada ng mga nakakasakit na salita kay 09. Pagkatapos magsalita, tumalikod siya at umuwi. Samantala, si 09 na laging nakikinig at sumusunod sa sinasabi ng kanyang kasintahan ay nanatili sa tabi ng tumpok ng basura. Ngunit dahil dito, nasaksihan ni 09 ang isang masamang babae na niloloko ang kanyang kasintahan at walang tigil pa itong nilalait. Dahil sa pagiging makatao at pagiging interesado sa pag-ibig, nang sinaktan ng masamang babae ang kanyang kasintahan, namagitan si 09 upang protektahan siya. Sa galit, sinipa ng babae si 09. Ngunit natapilok siya sa mismong sandali na lumitaw ang pulis. Sinamantala ng masamang babae ang pagkakataon para magsinungaling na inakusahan si 09 na sinaktan siya. At ang kanyang kasintahan, dahil sa pagiging duwag, ay kumampi rin sa babae, tumango bilang pagsang-ayon. Totoo, mayroong ganitong uri ng tao sa mundo, ang isa ay gustong manakit at ang isa ay handang magtiis. Sa kabilang banda, dahil kalmado na siya, napagtanto ni Dada na hindi pa nakakauwi si 09. Nag-aalala siya na kung magtatagal ito, pagkatapos ng 1 linggo ay kailangan niyang magbayad ng malaking kabayaran. Wala siyang ibang pagpipilian. Lumabas siya para hanapin siya sa mismong sandali na nakita niya si 09 na malapit ng dalhin ng pulis. Agad na lumapit si Dada pagkatapos niyang lubos na maunawaan ang sanhi. Matalino niyang tinulungan si 09 na lutasin ang problema. Samantala, si Direktor Mawangjoon na tinakot ni Diana ay nag-utos kay Number 1 na agad na ibalik si 09. Ngunit si Number 1 para protektahan si 09 ay muling sumuway sa utos, tinulungan siyang makatakas mula sa paghahanap. Kung maaari mong iuri ang antas ng boyfriend, anong antas ang ibibigay mo? Tingnan, ang babaeng ito ay nagbigay sa kanyang boyfriend ng pinakamataas na antas. Ito ay si Dada at ang kanyang robot boyfriend na si 09. Si Dada ay isang special effects makeup artist. Matapos masaktan ng kanyang ex-boyfriend na si Mawangjoon, hindi na siya naniwala sa pag-ibig. Sa kabutihang palad, ang pagdating ni 09, bagaman isang aksidenteng pagkakamali lamang, ay nagbigay kay Dada ng init at tamis na matagal na niyang hindi naramdaman. Nang magkasama silang magpunta sa supermarket, nagbiro si Dada at idinikit ang Korean beef grade panandang pandagdag label kay 09 bilang pagpapakita ng kanyang pagkilala para sa kasintahan. Natuwa si 09 sa pagkilala na iyon at mainat na iningatan ang label na parang kayamanan. Ngunit sa matamis na hapunan, ang lahat sa paligid ay nagpaalala kay Dada ng kanyang nakaraan kay Mawangjoon na nagdulot sa kanya ng sakit. Sa kabilang banda, si Mawangjoon na matagumpay na nakipaghiwalay kay Dada ay biglang nakaramdam ng pagkamis sa kanya. Siguro ba ang mga bagay na hindi mo makuha ang laging nagpapagulo sa puso ng isang tao? Nang gabing iyon, hindi na napigilan ni Mawangjoon at pumunta sa bahay ni Dada. Ngunit nakita niya si 09 sa loob ng bahay. Akala ni Mawangjoon ay magnanakaw iyon kaya agad siyang sumugod at nakipag-away
mag-away kay 09. Sa mismong sandaling iyon, lumitaw si Dada dahil sa patuloy na pagtatanong ni Mawang Joon. Alam ni Dada na hindi na niya maitatago pa kaya umamin siyang si 09 ang kanyang kasintahan. Matapos marinig iyon, nanigas si Mawang Joon sa sakit. Ngunit dahil sa kanyang pagmamataas, wala siyang ipinakita. Sinabi lang niya na dumating siya para kumuha ng chili sauce at paste jar. Pagkatapos niyang kunin, tinalikuran niya at umalis. Ngunit pagdating niya sa bahay, agad siyang gumulong-gulong sa sofa sa panghihinayang. Sa totoo lang, ang mga tulad ni Mawang Joon ay hindi dapat hayaang maging masyadong mayabang. Sa kabilang banda, hindi sinasadyang nakita ni 09 ang mga malapit na larawan ni Dada at Mawang Joon. Naintindihan niya ang relasyon sa pagitan ng dalawa, hindi mapakali si 09 sa unang pagkakataon. Nang malaman ni Mawang Joon na may bagong boyfriend si Dada, lalo siyang hindi mapakali. Madalas niyang pinahihirapan si Dada sa trabaho. Tulad ngayon, ilang beses nang inayusan ni Dada ang special effects makeup niya, ngunit hindi pa rin siya nasisiyahan. Sinabi niya na mali ang ideya at humiling na ulitin ito. Paulit-ulit, walang magawa si Dada kundi sumpain ang childish na lalaking ito habang pilit na nagpapatuloy sa trabaho. Matapos ang ilang pagbabago, sa wakas ay pinayagan na siya ni Mawang Joon. Ngunit sa mismong sandaling iyon, natuklasan ng production team na wala ang mahalagang prop na puso. Naalala ni Dada na nakalimutan niya itong dalhin mula sa bahay, sa gitna ng pagkalito at pagsisisi. Walang magawa si Dada kundi humingi ng tulong kay 09. Nag-aalala si 09 na baka mapagalitan ang kanyang kasintahan, kaya agad siyang nagmadaling pumunta sa set ng pelikula. Bago pa mahirapan si Dada sa direktor, dumating siya sa tamang oras at inayos ang problema ng buong gilas. Ngunit dahil sa sobrang pagmamadali, hindi napansin ni 09 na nasugatan ang kanyang balikat. Nakaramdam lang siya ng kaunting kakaiba, ngunit hindi na gaanong pinansin. Patuloy pa rin niyang inalo si Dada. Sa puntong ito, nagsimulang magbulungan ang mga kasamahan ni Dada tungkol sa pagkatao ni 09. Ayaw nang magpaliwanag pa ni Dada, nagkunwari siyang kamag-anak niya si 09 para lang makalusot. Ngunit alam ni Mawang Joon ang tunay na relasyon sa pagitan ng dalawa nang makita niya ang mga tingin at galaw na puno ng pagmamahal sa pagitan ni Dada. Gayon din kay 09, hindi niya maiwasang makaramdam ng kalungkutan. Matapos umuwi ni 09, nalaman din ni Mawang Joon ang balita na tumanggi si Dada na dumalo sa wrap-up party. Ito ang naging dahilan upang tuluyan siyang mawalan ng kontrol. Sa kabila ng pagpigil mula sa kanyang kumpanya at manager, hinila ni Mawang Joon si Dada sa isang sulok upang tanungin ang dahilan. Ang malamig na saloobin ni Dada ay nagalit at nagpasakit sa kanya. Ngunit nang isipin niya ang banta mula sa isang hindi kilalang tao, wala siyang magawa kundi tingnan si Dada na umalis ng walang magawa. Sa kabilang banda, si 09 na nasugatan ay umuwi at napunta sa mode ng pagpapahinga. Nagdulot ito ng takot kay Dada. Dali-dali niyang tiningnan ang manual ng gumagamit at nagawa niyang kumpunihin si 09 pagkatapos niyang magising. Nag-activate muli si 09 ng romantic program. Inanyayahan niya si Dada na mag-stargazing, ngunit hindi pabor ang panahon. Wala ni isang bituin sa kalangitan. Nagawa lamang nilang pagmasdan ang night view ng magkasama, ngunit unti-unting nagkalapit ang kanilang mga puso. Gayunpaman, papalapit na ang huling araw ng trial period ni 09. Magtatapos na ba ang kanilang pag-ibig dito? Tingnan ang mag-asawang ito na nagpapaalam sa huling pagkakataon. Bakit kailangang maghiwalay ang mga nagmamahalan? Lumalabas na ang kasintahan na si 09 ay isang robot, at ngayon ang huling araw niya, kasama ang kanyang kasintahan na si Dada. Mula pa kaninang umaga, inihanda na ni 09 ang huling almusal para kay Dada. Hindi lang iyon. Inayos din niya ang mga appliances sa bahay at inayos ang mga sirang bahagi sa kwarto. Ginawa niya ang lahat para tulungan si Dada sa huling pagkakataon. Sa mismong sandaling iyon, dumating ang engineer na gumawa kay 09. Nang ihahanda na niyang dalhin si 09, tumingin si 09 nang malalim sa mata ni Dada at sinabi ang huling salita, "Didege." Ang mga salitang ito ay nagpasama ng loob ni Dada. Ngunit sa huli ay pinayagan niya pa rin si 09 na umalis. Nang sumakay si 09 sa sasakyan kasama ang engineer, malungkot din siya sa loob. Sinabi ng engineer sa kanya na pagpatak ng alas 12, ere-reset siya at lahat ng data niya ngayong linggo ay mabubura. Ngunit habang nagsasalita ang engineer, biglang kinuha ni 09 ang isang component sa sasakyan. Ang kapangyarihan ng paninira na ito ay walang kapantay. Bago pa man masaway ng engineer si 09, inilabas na ni 09 ang component na iyon. Lumalabas na may nakakabit na gift device doon. Salamat dito, ang direktor ng Research Institute at ang kanyang mga subordinates ay sinundan ang signal upang makarating dito. Nang harapin ang grupo ng mga humahabol, hindi malaman kung bakit, nagpasya sina 09 at ang engineer na iwan ang sasakyan at tumakbo. Pagkatapos ng ilang sandali, nagkasundo ang dalawa sa destinasyon at naghiwalay para tumakas. Tiningnan ng direktor ang dalawang direksyon at dahil hindi niya alam kung saan si 09, nagpasya siyang hatiin ang koponan para hulihin sila. Ngunit paano makakahabol ang ordinaryong tao sa isang robot? Ang dalawang humahabol kay 09 ay mabilis na napagod. Samantala, nahuli ng direktor ang engineer. Nakita ang kawalang magawa ng engineer dahil hindi niya naprotektahan ang robot. Galit na hinawakan ng direktor ang kwelyo ng engineer at pinagalitan siya. Ngunit sapat na ang tiniis ng engineer na galit at hindi na niya nakayanan. Galit siyang sumigaw na ang mga robot ay tao rin. Paano sila magiging laruan ng iba? Kahit na laruan sila, hindi sila maaaring ibigay sa isang mayaman na babae. Kung mahulog si 09 sa kanyang kamay, ang tanging patutunguhan niya ay pagkawasak. Matapos sabihin iyon, sinamantala niya ang pagkaabala ng lahat at mabilis na tumakas. Kinuha rin niya ang bisikleta ng isang bata. Mabilis na nagbisikleta ang engineer, iniiwan ang direktor. Ngunit bago pa man siya maging masaya ng ilang segundo, isang truck ang biglang sumugod diretso sa kanya. Nabagsak ang engineer sa lupa at nahuli siya ng direktor at ng kanyang
kanyang mga subordinates. Batay sa tiket ng bus na nakita sa kanya, naghinala sila na maaaring nasa Incheon Port si 09. Agad siyang humabol doon. Sa kabilang banda, si Dada, na nalulungkot na dahil sa lamig at pagiging walang pakialam ng kanyang ex-boyfriend, ay nakaranas pa ng malakas na ulan. Wala siyang dalang payong kaya napilitan siyang maglakad sa ulan pa uwi. Ngunit nang makarating siya sa bahay, tiningnan niya ang walang laman na silid at ang mga bagay na inayos ni 09. Naalala niya ang mga sandali sa loob ng isang linggo. Naisip niya na ang ugali ay talagang isang nakakatakot na bagay. Sa mismong sandaling iyon, nakatanggap si Dada ng mensahe mula sa engineer. Sinabi niya na nag-iisa si 09 sa Incheon Port, maaaring nasa panganib at hiniling niya kay Dada na tulungan siya at alagaan siya ng ilang panahon. Samantala, ang mga tao mula sa Research Institute ay nagmamadali ring pumunta sa Incheon Port. Samantala, si 09 na siyang pinag-uusapan ng lahat ay nag-iisang nakatayo sa ilalim ng ulan sa pier. Nakasuklob lang siya ng isang karton para pansamantalang panangga sa ulan. Isang malakas na hangin ang umihip na nagpalipad sa Korean Beef Certification label na nasa kanya. Nang makita niyang lumipad ang label, iniwan ni 09 ang karton at hinabol ito. Nang makuha niya ang label, maingat niya itong pinunasan at iningatan. Lahat ng ito ay nasaksihan ni Dada na kararating lamang. Nagsimulang mag-alala ang kanyang puso. Ibinigay niya ang kanyang payong para protektahan si 09. Nang makita si Dada na dumating, masayang tinawag siya ni 09 na kasintahan. Tiningnan ni Dada ang kanyang hitsura at nag-alalang nagtanong kung okay lang siya. Ngunit nang malaman niyang maayos naman si 09, tumalikod na siya para umalis. Ngunit, hindi inaasahan, hinawakan ni 09 ang kanyang kamay. Tiningnan ni Dada ang seryosong hitsura ni 09 sa harap niya. Labis siyang nanghinayang ngunit pinili pa rin niyang tapusin ito. Matapos marinig iyon, tumalikod si 09 at umalis ng puno ng pagkadismaya. Sa mismong sandaling iyon, sinabi ni Dada ang dahilan. Lumalabas na sa kasalukuyan ay hindi niya kayang suportahan ang kanyang sarili. Kaya wala siyang paraan upang alagaan ng maayos si 09. Kaya, umaasa siya na makakahanap si 09 ng mas mabuting tao. Ngunit sa sandaling iyon, nilipad ng hangin ang payong ni Dada. Tila, kahit ang langit ay ayaw silang maghiwalay at lihim na tinutulungan sila. Tiningnan niya ang kasintahan sa harap niya na laging nagpoprotekta sa kanya. Nagsisi si Dada at buong tatag na sinabing, "Sige, Hajimao." Ang lalaking ito ay naghahanda ng candlelit dinner para sa kanyang kasintahan. Hindi lang iyon, ibinigay din niya ang lahat ng perang kinita niya mula sa trabaho kay Dada dahil lang sa sinabi ng kasintahan na mahirap siyang buhayin ang sarili niya ngayon. Ang kahanga-hangang kasintahan na ito ay ang formal na bersyon ng robot na si 09. Bakit tinawag na formal na bersyon? Dahil bago iyon, sa Incheon Island, hindi tinapos ni Dada ang kanyang romantikong relasyon kay 09. Nangangahulugan ito na ang isang linggong trial period ay matagumpay at formal na pumasok ang dalawa sa isang relasyon. Simula nang maging formal na kasintahan, mas lalong pinahusay ni 09 ang prinsipyo ng pagmamahal kay Dada. Bagamat alam niyang mahirap pa rin ang buhay, binilhan pa rin niya si Dada ng merienda at dinala siya sa amusement park. Madalas siyang gumawa ng mga romantikong sorpresa. Dahil dito, lalong gumaganda ang kanilang relasyon. Unti-unting nagkalapit ang kanilang mga puso. Ngunit lahat ng ito ay nakita ng ex-boyfriend ni Dada na si Mawang Joon. Nagsisi siya na nakipaghiwalay siya kay Dada, kaya patuloy siyang nagsisikap na mabawi siya. Nang araw na iyon, hinanap muli ni Mawang Joon si Dada. Sinabing may gusto siyang sabihin at nagtakda ng partikular na oras at lugar. Walang nakapansin na malapit doon, isang kamay ang mahigpit na humahawak sa isang gift box na may nakasulat sa ibabaw. Samantala, nakita ni Mawang Joon ang isang raffle activity sa kalye. Sa kanyang espesyal na kakayahan, ginamit niya ang dart para manalo ng premyo. Lalo na ang tiket sa cruise. Masayang inisip niya na sa wakas ay makakapag-date na sila ni Dada. Ngunit nang masaya niyang ibinigay ang tiket ng cruise kay Dada at sinabi sa kanya ang oras. Napagtanto ni Dada na ang oras ng cruise ay kasabay ng oras ng kanyang date kay Mawang Joon. Nalito siya at hindi alam ang gagawin. Nang gabing iyon, bagamat ang katawan ni Dada ay nasa lokasyon ng cruise kasama si 09, hindi tumitigil ang kanyang isip sa kanyang date kay Mawang Joon. Sa huli, hindi niya napigilan ang kagustuhang makita si Mawang Joon. Inalis ni Dada ang label kay 09 at dali-daling nagpunta sa date. Sa sandaling ito, naghihintay si Mawang Joon kay Dada sa pinag-usapang lugar nang makatanggap siya ng tawag na nagpapahayag na naaksidente ang kanyang assistant na si Bae Curie. Nako, akala ni Bae Curie na nakasagasa siya ng tao, kaya dali-dali niyang dinala ang biktima sa ospital. Ngunit hindi niya inasahan na magigising ang nabangga sa loob mismo ng kotse. Dahil dito, hindi handa si Bae Curie at nabigla, kaya sumalpok siya sa harang sa gilid at nawala ng malay. Nang marinig ang balita, agad na umalis si Mawang Joon sa pinagtagpuan at pumunta sa ospital. Nagkataon lang na pagkaalis niya ay dumating si Dada, kaya nagkasalubong sila. Lumalabas na ang isang maling pag-ibig ay magtatapos sa pagkakahiwalay. Dumating si Dada sa pinagtagpuan, ngunit naghintay lang ng naghintay hanggang sa magsara ang lugar. Puno ng pagkadismaya, tinawanan niya ang kanyang sariling katangahan. Sa mismong sandaling iyon ay tumawag si Mawang Joon, ngunit lubhang nadismaya na si Dada at hindi na niya binigyan ng pagkakataon na magpaliwanag. Sinabi niyang hindi siya makakapunta sa date at kasabay nito, ipinahayag niya na upang maiwasan ang mga hindi kinakailangang pagkalito, umaasa siyang mula ngayon kung maaari ay huwag na silang magkita sa set ng pelikula. Mas mabuti na huwag na lang. Pagkatapos sabihin iyon,
ibinaban niya ang telepono at umuwi. Malungkot na naglakad pa uwi si Dada. Nang makita niya ang walang laman na bahay, bigla niyang napagtanto na naghihintay pa rin si 09 sa kanya sa pier ng cruise. Agad siyang tumakbo doon. Sa pier ng cruise, matyagang naghihintay si 09 kay Dada at ayaw umalis at nakipagtalo pa sa mga empleyado doon. Sa kabutihang palad, dumating si Dada sa tamang oras at dinala si 09 palayo. Sa labas, nagpakita siya ng galit at pinagalitan si 09 dahil sa kawalan ng kakayahan na maging flexible, ngunit sa loob ng kanyang puso. Nalulungkot siya sa dedikasyon ni 09 at kasabay nito, galit siya sa kanyang sarili dahil nag-aalangan pa rin siya kay Mawang Joon. Nang marinig si Dada na pinapagalitan siya, nanatili si 09 na matyaga at mahinahon, matyagang pinapatahan siya. Hindi niya maiwasang sabihin na ang pagkakaroon ng ganito, kabait na kasintahan ay napakabihira sa panahong ito. Marahil, ang ganitong sitwasyon ay umiiral lamang sa mga drama sa GE. Ngunit para kina Dada at 09, pagkatapos nilang makauwi, bagaman nang hinayan sila dahil hindi nakasakay sa cruise. Naghanda pa rin si 09 ng isang romantikong candlelit dinner at dessert para kay Dada. Nagkaroon sila ng matamis na date sa bahay. Ngunit hindi nila alam na muling papalapit ang panganib. Mangyayari kaya ang mga bagay tulad ng ex-boyfriend? Mayroon nga bang lalaki na iniiwan ang kanyang kasintahan para protektahan ito? Ang bagay na tila gawa-gawa lamang ay nangyari mismo kay Dada. Matapos ang maraming pagkadismaya, nagpa siya si Dada na huwag nang alalahanin si 09. Ngunit ang lahat ay naging magulo. Nang araw na iyon, habang pauwi na sina Dada at 09, isang flower pot ang biglang nahulog mula sa itaas. Sa pinakamapanganib na sandali, sumugod si 09 at itinulak si Dada sa gilid upang iligtas siya. Nandoon si Mawang Joon at nasaksihan niyang halos masaktan ang kanyang kasintahan. Sumiklab ang galit niya. Ginamit niya ang lahat ng kakayahan ng isang robot para mahuli ang naghagis ng flower pot at ibigay ito sa pulis. Ngunit patuloy na sinasabi ng suspect na aksidente lang iyon at pilit na nagpakita ng inosente. Ang buong eksena ay nasaksihan ni Mawang Joon. Alam niyang hindi simple ang nangyari. Di nagtagal, sa kanyang sasakyan, nakatanggap si Mawang Joon ng hindi kilalang tawag. Binalaan siya ng kausap na kung patuloy siyang makikisalamuha kay Dada, patuloy nilang sasaktan ito. Pagkatapos sabihin iyon, ibinaba nila ang telepono. Lumalabas na matagal nang nakakatanggap si Mawang Joon ng mga anonymous na banta na hinihiling sa kanya na makipaghiwalay kay Dada kung hindi ay mapapahamak si Dada. Ito ang dahilan kung bakit hindi naglakas loob si Mawang Joon na isapubliko ang relasyon at tinanggap ang paghihiwalay ng iminungkahi ni Dada. Ngunit simula nang lumitaw si 09, nagsimula siyang magsisi at gustong bawiin si Dada. Samantala, nalito naman si Dada dahil sa romantikong pagtatapat ni 09. Sa mismong sandali na ito, sumugod ang direktor ng Research Institute kasama ang kanyang mga tauhan, gustong kunin si 09. Sa kanyang sariling lakas, walang kahirap-hirap na nilabanan ni 09 ang mga ito. Ngunit nang basahin ng direktor ang isang kakaibang command phrase, agad na bumagsak si 09 at nawalan ng malay. Nakita ni Dada ang lahat ng nangyari sa harap ng kanyang mga mata at labis siyang nag-alala. Hindi lamang niya kailangang pigilan sila sa pagkuha kay 09, kundi kailangan din niyang mag-alala sa kanyang kalagayan. Napuno siya ng pakiramdam ng kawalang magawa. Sa mismong sandaling ito, dumating si Mawang Joon sa tamang oras. Nakita niya ang kaguluhan at agad na pinigilan ito. Tinulungan si Dada na makawala sa pagkakapigil. Kinuha niya ang kanyang telepono at sinabing tinawagan na niya ang pulis. Kaagad namang umalinggaw ang sirena ng pulis sa labas. Sa pagkabigla, napilitan ang direktor na tumakas kasama ang kanyang mga tauhan. Lumalabas na ang sirena ng pulis ay gawa-gawa lamang ng engineer. Kasabay nito, nalaman ni Dada mula sa engineer na nakatanggap nga pala siya ng illegal na item. Dahil dito, gumuho ang kanyang mundo. Nang kunin ng engineer ang control panel para subukang gisingin si 09, muling sinubukan ni Mawang Joon na kumbinsihin si Dada na bumalik. Ngunit pagkatapos ng napakaraming pagkadismaya, kalmadong tumanggi si Dada. Sinabi niya na hindi siya makakapantay sa karera ni Mawang Joon. Matagal siyang naghintay, ngunit ngayon ay ayaw na niyang maghintay pa. Nang sasabihin na ni Mawang Joon ang totoo, lumabas ang engineer at si 09. Sinabi ng engineer na para matiyak ang kaligtasan ni 09. Gusto niyang umalis si 09 sa bahay ni Dada, ngunit hindi niya alam kung saan siya ilalagay. Sa mismong sandaling iyon, nag-alok si Mawang Joon na pansamantalang manatili si 09 sa kanyang bahay. Bagamat ayaw ni Dada, sa huli ay kinailangan niyang sumang-ayon dahil ang mga tao sa Research Institute ay nagbabanta pa rin kay 09. Nang gabi na, nagsimulang makaramdam ng panibugho si Dada. Bagamat ito pa lang ang unang gabi na umalis si 09, miss na miss niya si 09 kaya walang malay siyang pumasok sa kanyang silid. Doon, hindi niya inaasahang natagpuan ang mga taos pusong salita na iniwan ni 09 sa isang fairy tale book. Ang kanyang puso ay puno ng halo-halong emosyon. Ngunit hindi lang si Dada ang nakakalimot kay 09, miss na miss din ni 09 si Dada. Kinabukasan, palihim na bumalik si 09 sa bahay ni Dada nang makita niya ang kanyang robot model na ginawa ni Dada. Nilagay sa tabi ng kama, labis siyang natuwa. Naramdaman niya na ang lahat ng kanyang pagsisikap ay sa wakas ay nabayaran. Masaya niyang niyakap si Dada. Ngunit sa sandaling iyon, habang nagtatamasa ang dalawa ng sandali ng kaligayahan, isang bato ang itinapon mula sa labas ng bintana at pumasok sa bahay. Galit na tumakbo palabas si 09, ngunit nakita lamang niya ang bakas ng dugo at isang gift box sa lupa. Sa loob ng kahon ay isang babala ng paghihiwalay. Dahil dito, sa wakas ay naintindihan ni Dada ang dahilan kung bakit pumayag si Mawang Joon na makipaghiwalay. Dali-dali siyang pumunta sa bahay ni Mawang Joon at natuklasan na may sakit siya. Nang makita si Dada, agad na nawalan ng malay si Mawang Joon. Reflexively, niyakap siya ni Dada, ngunit ang lahat ay nasaksihan ni 09 na kadarating lang.
Sa pagitan ng isang kasintahan na puno ng pagmamahal at ng isang dating kasintahan na matyaga, sino ang pipiliin ni Dada? At ang tanong na ito ang siyang kinakaharap ni Dada ngayon. Bago pa man, nalaman niyang ang dahilan kung bakit hindi isinapubliko ni Mawang Joon ang kanyang pagkatao ay dahil gusto niya siyang protektahan. Nang maunawaan ang katotohanan, agad na pumunta si Dada sa bahay ni Mawang Joon. Hindi niya inaasahan na si Mawang Joon ay malubha na pala ang sakit at nawala ng malay. Hindi niya matiis na iwanan siya, kaya kinuha niya ang responsibilidad na alagaan siya. Nang magising siya at makita si Dada, halo-halo ang damdamin ni Mawang Joon. Hinawakan niya si Dada at nagmakaawa na manatili siya. Ang lahat ng ito ay nasaksihan ni 09. Lumalabas na ang teorya na kapag umiyak ang ex, talo ang bago, ay hindi lamang totoo sa mga kasintahan. Malungkot na bumalik si 09 sa bahay ni Dada. Nang makita ang bahid ng dugo at ang kahon, maingat niyang pinagmasdan at nakakita ng ilang palatandaan sa loob ng larawan. Samantala, habang inihahanda ang lugaw para kay Cho Lee Jun, habang tinitignan ang pagkain sa harap niya, pakiramdam niya ay bumalik ang lahat tulad ng dati. Sa pagkakataong ito, patuloy na inaalok ni Lee Jun na balikan siya. Ngunit kahit na alam ang katotohanan, hindi pa rin niya alam kung paano sasagutin. Kinabukasan, umuwi si Dada at nakita si Lee Ju. Iniiwasan niya ang tingin nito na maihalong pagkalito. Nagtanong si Lee Ju tungkol sa kalusugan ni Lee Jun. Ngunit si Dada, na may magulong kalooban, ay sumagot lang ng ilang salita bago bumalik sa kanyang silid. Nang makita ang pag-iwas ni Dada, pakiramdam ni Liu na may kadiliman sa kanyang puso. Pagkatapos, kahit na hindi komportable si Liu, napagdesisyonan pa ring umalis ni 09 sa bahay ni Dada. Sa daan, nakilala niya ang engineer na sumusubaybay sa kanya. Nang makita ang engineer, inilabas ni 09 ang kanyang kalungkutan. Lubhang nalito ang engineer nang marinig ito dahil bagaman inilagay niya ang programming code ng perpektong kasintahan kay 09, hindi niya kailanman inilagay ang opsyon na humingi ng pag-ibig. Gayunpaman, sa oras na ito, ipinapakita ni 09 ang lahat ng emosyon ng natural. Ito ay nagpalito sa engineer. Ano ang normal na reaksyon ng tao kapag walang tugon matapos ang mga pagsisikap? Bakit ganito? Nang gabing iyon, sinabi ni Mawang Joon kay Mawang Joon ang tungkol sa pahiwatig na nakita niya sa kahon ng regalo na may mansa ng dugo. Lumabas na ang kumuha ng larawan ay ang taong may suot na singsing. Translated text na may espesyal na pattern. Kinabukasan, nakita nila ang singsing na iyon. Mula sa kwento ng taong may suot ng singsing, nalaman nilang ang may-ari ng singsing ay si Director Kim, ang supervisor ni Mawang Joon. Hindi napigilan ang galit, agad na pumunta si Mawang Joon sa opisina ni Director Kim at sinuntok ito ng malakas. Dahil hindi na maitatago pa, prangkang inamin ni Director Kim ang lahat. Sinabi niya na ginawa niya ito upang protektahan ang produktong kanyang nilikha. Galit na umalis si Mawang Joon, habang si Director Kim naman ay mas kalmado. Kinuha niya ang kanyang telepono at kinuhanan ng litrato ang sarili niyang sinuntok. Sa kabilang banda, sinabi ni Mawang Joon kay Assistant Bell ang buong pangyayari at ipinahiwati. Inihayag niya na maaaring tapusin niya ang kontrata upang magsimula ng sariling studio. Nang dumating si Mawang Joon, hindi sinasadyang ibinunyag ni Assistant Bell na ang relasyon ni Mawang Joon at Dada ay hindi magkasintahan. Nang malaman ito, nagsimulang hamunin ni Mawang Joon si Mawang Joon tungkol sa hinaharap. Samantala, nang malaman ni Mawang Joon na itinanggi ni Dada ang kanilang relasyon, muli siyang nasaktan. Sa kalungkutan, mag-isa siyang nagpunta sa parke upang hanapin ang lunas, ngunit hindi niya inaasahang makikita ang tauhan ni Director Fatty ng Research Institute. Masaya si Fatty, iniisip na kung mag-isa niyang maiuwi si Mawang Joon, siguradong makakatanggap siya ng malaking gantimpala. Nagmamalaki siyang lumapit kay Mawang Joon at binasa ang stop code. Ngunit kahit paulit-ulit niyang basahin, walang reaksyon si 09. Sa kabaligtaran, isang maliit na aksyon lang ni 09 ang nagpatumba kay Fatty sa takot. Lumabas na ang engineer, sa takot na muling makontrol si 09 ng direktor at ng iba pa, ay binura ang stop code mula kay 09. Nang makita na hindi maganda ang sitwasyon, alam ni Fatty na wala siyang pagkakataon, kaya tumakas siya sa takot. Sa kabilang banda, kusang bumalik ang engineer sa Research Institute. Sinabi niya sa direktor ang tungkol sa mga abnormalidad ni 09 at sinabi na tila may tunay na emosyon si 09 tulad ng isang tao. Nagbigay din siya ng datos bilang ebidensya at iminungkahi na ilagay si 09 sa ilalim ng espesyal na obserbasyon. Ang dataset ay iminungkahi para sa pananaliksik na maaaring magbigay ng objektibong benepisyo para sa mga susunod na pag-aaral. Ngunit lahat ay tinanggihan ng direktor sa kanyang galit. Ikinulong niya ang engineer. Gayunpaman, nang huminahon at suriin ng mabuti ang datos na ibinigay ng engineer, nagsimulang sumang-ayon ang direktor sa ideya ng engineer. Nang malaman ito, natakot si Fatty na matatanggal siya sa trabaho ng mayamang ginang dahil wala siyang maibibigay na produkto, kaya personal niyang nilapitan ito at sinabi ang lahat. Sa kabilang banda, pinaplano ni 09 na iayain si Dada na manood ng bituin, ngunit sa sandaling iyon, tinawagan din ni Mawang Joon si Dada upang magkita. Matapos pag-isipan ng mabuti, nagpasya si Dada na makipagkita kay Mawang Joon. Sinubukan ni 09 na kumbinsihin si Dada na manatili at ipinahayag na kung aalis siya, masasaktan siya, ngunit sa huli, umalis pa rin si Dada. Pagkaalis niya, dumating na ang mayamang ginang sa bahay ni Dada. Kaya magkakabalikan ba sina Dada at Mawang Joon at dadalhin ba si 09? Tingnan ang lalaking ito. Matapos halikan ng ibang babae, wala siyang naaalala sa kanyang kasintahan. Siya si Mawang Joon. Sa simula, nasaktan si Mawang Joon dahil pinili ni Dada na makipagkita kay Mawang Joon sa halip na manatili sa kanya. Ngunit hindi niya alam na sa pagkakataong ito, nakipagkita si Dada kay Mawang Joon upang linawin ang lahat. Unti-unting bumalik ang kanyang pag-iisip. Naintindihan ni Dada na ang pagbabanta ay bahagi lamang ng dahilan ng kanilang paghihiwalay.
maghiwalay. Nakipagkita siya kay Mawang Joon at prangkang tinanggihan ang muling pagbabalikan. Sinabi niya na ang tunay na dahilan kung bakit gustong makipaghiwalay ni Mawang Joon ay dahil nagsawa na siya sa kanya. Ang pagnanais niyang bumalik ngayon ay dahil lamang sa pagdating ni 09 na nagdulot ng kanyang pagkadismaya. Matapos sabihin iyon, tinalikuran niya ito at umalis. Samantala, nag-iisa si 09 sa bahay. Sinuri niya ang posibilidad na magkabalikan sina Dada at Mawang Joon. Dahil dito, labis siyang nasaktan hanggang sa lumabo ang kanyang kamalayan. Sa sandaling iyon, ang mayamang ginang na nakaalam na ng katotohanan ay pumunta sa tirahan ni 09. Nang makita ang kanyang laruan, hindi niya maitago ang kanyang pagkasabi. Sinabi niya na mas maganda ito sa personal kaysa sa litrato. Matapos sabihin iyon, balak niyang kalagkarin si 09. Kahit malabo ang kanyang kamalayan, mariing sinabi ni 09 na kailangan niyang hintayin ang pagbabalik ng kanyang kasintahan. Nang makita si 09 na ganoon, labis na nalibang ang mayamang ginang. Pakiramdam ng mayamang ginang, ang laruan ay higit pa sa kanyang inaasahan. Sa parehong oras, umuwi si Dada at nakita ang isang estranghero sa harap niya. Nalilito niyang tinanong ang pagkakakilanlan nito, ngunit kalmadong tiningnan lamang ng mayamang ginang si Dada. Pagkatapos ay direktang hinila si 09 at hinalikan siya. Nasaksihan ang lahat, kinabahan si Dada ng likas. Itinulak niya ang mayamang ginang at piprotektahan si 09 sa likod niya, tinatanong kung ano ang ginagawa nito. Gayunpaman, nangyari ang isang nakakagulat na eksena. Matapos mabawi ang kanyang kamalayan, malamig na tiningnan ni 09 si Dada at tinanong kung sino siya. Kasabay nito, nang makita ang mayamang ginang, ngumiti si 09 na parang nakakita ng sikat ng araw. Dahan-dahang lumapit at malumanay na nagsabi, "Huwag mo na akong halikan, Anyon." Lumabas na matapos halikan. Natanggap ni 09 ang isang ribuot at nabura ang lahat ng kanyang data. Sa puntong ito, itinuturing lamang niya na ang babaeng humalik sa kanya ay ang kanyang kasintahan. Nasaksihan ang lahat, nasiyahan ang mayamang ginang. Inakbayan niya si 09 at naghanda silang umalis. Nagising si Dada at hinila si 09, ngunit marahas siyang tinaboy nito. Sa sandaling iyon, idineklara ng mayamang ginang kay Dada na siya ang tunay na may-ari ni 09. Nang malaman ang katotohanan, nalito at walang magawa si Dada. Tiningnan lamang niya ang mayamang ginang na may tagumpay habang dinadala si 09. Sumakit ang puso niya. Sa puntong ito, napagtanto niya na matagal na siyang nasanay sa presensya ni 09. Kaagad pagkatapos, lumitaw ang engineer at nalaman na dinala si 09. Iniliwanag niya na si 09 ay may likas na pagtutol sa mga hindi gustong halik, ngunit dahil nasaktan siya ni Dada, lumabo ang kanyang kamalayan na nagbigay ng pagkakataon sa mayamang ginang na samantalahin. Nagpahayag din ng pag-aalala ang engineer. Sinabi niya na dahil sa kasaysayan ng karahasan ng mayamang ginang, kung si 09 ay mapupunta sa kanyang mga kamay, tiyak na hindi ito magtatapos ng maayos. Matapos ang ilang pag-uusap, napagdesisyonan nilang bawiin si 09. Ang tanging paraan ay hayaan si Dada na halikan siyang muli upang maibalik ang data. Samantala, nagdaos ang mayamang ginang ng isang ingranding seremonya upang salubungin ang bagong laruan. Nang makita niya si 09 na masunuring sumusunod sa lahat ng kanyang kagustuhan, lubos siyang natuwa. Ngunit magtatagumpay ba si Dada sa pagbawi kay 09? Bigyang pansin ang babaeng ito, isang mayamang ginang na walang pag-aalinlangan na sinaksak ang palad ng kanyang utusan gamit ang gunting dahil lang sa hindi sinasadyang pagkabangga ng utusan sa kanya. Ang kaunting marahas na pag-ugali ni Diana ay nagpakilabot sa lahat, ngunit walang sinumang nangahas na lumapit upang pigilan siya. Siya ang nag-iisang anak na babae ng mayamang korporasyon. Nang araw na iyon, nagdaos siya ng isang party upang salubungin ang kanyang bagong laruan, at ang laruan na iyon ay walang iba kundi ang robot na kasintahan, si 09. Nang makita si 09 na tinatawag siyang kasintahan, labis na natuwa si Diana. Ginamit pa niya ang tono ng isang dakilang ginang at idineklara na dadalhin niya si 09 para maranasan ang mga kapanapanabik na bagay sa buhay. Hindi lamang niya binigyan ng espesyal na pangalan si 09, kundi pinasuot pa niya ito ng formal na kasuotan na parang isang mahalagang manika. Sa kanyang perpektong programming code ng isang kasintahan, syempre, sinunod ni 09 ang bawat salita ni Diana. Nang makita ang kanyang pagsunod, tuwang-tuwa si Diana at sinabing marami siyang pinlanong aktibidad para sa mga magkasintahan na gagawin kasama si 09. Ngunit sa sandaling iyon, hindi sinasadyang nabangga ng utusan si Diana na naging sanhi ng madugong eksena nang walang pag-aalinlangang parusahan ni Diana ang utusan. Walang malay na tinawag ni 09 si Diana na nais siyang pigilan, ngunit lumingon si Diana at naglambing. Sinusubukan niyang kumbinsihin si 09 na hindi niya siya gusto ng ganoon. Tiningnan ni 09 ang nagdurusang utusan at hindi nangahas magsalita. Muli, tiningnan niya si Diana na may kaibig-ibig na ekspresyon. Ang i-satisfy your girlfriend program sa kanyang isip ay agad na na-activate. Mariin siyang nagsabi ng isang pangungusap na lubos na nagbigay kasiyahan kay Diana. Lubos siyang nalugod sa laruan, sinabing labis siyang nasisiyahan at pagkatapos ay pinatawad ang utusan. Umakbay siya kay 09 at matamis na hiniling na sumama ito sa kanyang silid. Kinabukasan, nakasuot si 09 ng bathrobe na naglalantad ng kanyang matipuno at kaakit-akit na katawan. Tumayo siya ng tahimik bilang modelo para kay Diana na gumuhit. Matapos makumpleto ang painting, tiwalang inanyayahan ni Diana si 09 na lumapit upang hangaan ang kanyang obra. Kapag nakita ni 09 ang pagpipinta, natigilan siya at nagsimulang magsaliksik sa kanyang isipan ng mga estilo ng mga sikat na pintor. Ngunit wala siyang mahanap na estilo na tumutugma sa pagpipinta. Ang katulong sa tabi niya ay ngumiti lamang. Si 09, bilang
Bilang perpektong kasintahan 24 paghahati 7, syempre, ngumiti rin at sinabing gusto niya ito. Sa sandaling iyon, dumating si Dada upang kunin si 09. Nang makita ni Diana si Dada na lumalapit para kunin ang kanyang laruan, nagsimula siyang makaramdam ng pagkadismaya. Sinabi niya na kung gusto ni Dada, bumili siya ng sarili niya. Bakit niya pinagpipilitan ang gamit ng iba? Sinabi pa niyang 100 bilyon lang naman. Ngunit hindi pinansin ni Dada ang pang-iinis ni Diana. Naglakad siya diretso sa tabi ni 09. Translated text, tinatanong kung hindi niya talaga siya kilala. Ngunit mariing sumagot si 09 na hindi niya siya kilala. Ang kanyang kasintahan ay ang babaeng nakatayo sa tabi niya. Pagkatapos ay sadyang nagpakita pa siya ng pagmamahal sa harap ni Dada at masayang inutusan ang utusan na paalisin ang bisita. Ngunit hindi ganoon kadaling paalisin si Dada. Sumugod siya at sinubukan halikan si 09 upang i-restart ang kanyang programa. Ngunit sa kasalukuyan, hindi siya ganap na kalaban ni 09. Sa una, ikalawa, ikatlo, bawat pagtatangka ni Dada ay hinaharangan lamang ni 09 sa isang kamay. Sa huling pagkakataon, itinulak pa ni 09 si Dada sa swimming pool. Ang eksenang ito ay labis na nagpasaya kay Diana. Kinuha niya ang kanyang telepono, kinuna ng video, at ngumiti ng may kasiyahan. Pagkatapos, hinawakan niya ang kamay ni 09. Palabas si Diana, mayabang na umaalis na parang isang nagwagi. Iniiwan si Dada na nag-iisa at basa sa eksena. Susuko ba si Dada pagkatapos ng 7 pagkatalo na ito? At maaalala ba ni 09 si Dada? Sa isang date sa isang open-air cave, biglang nagreklamo si Diana na may kakaibang pag-ugali na masyadong maraming tao at maingay sa paligid na sumisira sa kanyang kalooban. Agad na nagtanong si 09 nang walang malay, paano ko pasasayahin ang aking kasintahan? Dahan-dahang tumingin sa paligid si Diana. Sa sandaling iyon, ang tanawin ng dumadaang trapiko sa ibaba ay nagbigay sa kanya ng isang magandang ideya. Lumingon siya upang tingnan si 09 na may seryosong tingin at nagsimulang magtanong. Agad na sumagot si 09 na, syempre, sa puntong ito, tanging si Diana lang ang nasa mata at puso ni 09. Parang may natanggap siyang utos, nang walang pag-aalinlangan, tumayo siya, umakyat sa rehas, at naghanda ng tumalon. Sa pinakamadilim na oras na iyon, dumating si Dada sa tamang panahon at pinigilan siya. Naghihintay siya ng pagkakataon para kumilos, ngunit nang marinig niyang inutusan ni Diana si 09 na tumalon mula sa gusali, hindi na napigilan ni Dada at agad na tumakbo upang mahigpit na hawakan si 09 at matagumpay siyang nailigtas. Humarap si Dada at galit na tinanong si Diana, paano mo siya hahayaan tumalon? Paano kung mamatay siya? Ngunit kalmadong sumagot si Diana, hindi siya mamamatay. Masisira lang siya. Pagkatapos ay iginiit niya, siya ang aking laruan. Ang mangyayari sa kanya ay akin. Wala kang kinalaman dito. Matapos sabihin iyon, hiniling niya kay Mawang Joon na paalisin si Dada. Itinulak palabas ng bahay. Labis na nasaktan si Dada. Bumalik siya sa bahay ng walang pag-asa at nakita si Mawang Joon na naghihintay na doon. Sa oras na ito, hindi lamang inamin ni Mawang Joon ang kanyang nakaraang pagiging makasarili, kundi taos puso rin niyang ipinahayag ang kanyang pangulila kay Dada. Nais niyang makipagbalikan dito at nangakong magbabago ng lubusan. Umaasa na bibigyan siya ni Dada ng isa pang pagkakataon. Nakinig si Dada na antig, ngunit sa kasalukuyan ay hindi niya ito maiisip. Ang kanyang isip ay puno lamang ng mga larawan ni 09. Sa kabilang banda, naghahapunan sina 09 at Diana. Nagkunwari si Diana na hindi masaya at sinabing masama ang kanyang kalooban, ngunit sumagot si 09 na hanggat kasama niya ang kanyang minamahal na kasintahan, lagi siyang masaya. Hindi naniwala si Diana dahil hindi siya nagtitiwala sa sinuman. Sa sandaling ito, nagtanong si 09 nang may pag-aalala, bakit ka laging nakasuot ng guwantes? Nang marinig ang tanong, inalis ni Diana ang kanyang guwantes, inilantad ang isang mekanikal na kamay, at hinamon siya sa pamamagitan ng paggalaw nito ng bahagya. Akala niya, matatakot o pagtatawanan siya ni 09 tulad ng iba, ngunit mumiti lang si 09 at sinabing napakaganda nito. Lubos na nagpasaya kay Diana ang reaksyon na ito. Hindi niya inaasahan na ganoon ka-espesyal si 09. Pagkatapos, nagtanong pa si 09 nang may pag-aalala, anong nangyari sa kamay mo? Sa oras na ito, si Diana, marahil sa mahabang panahon, ay hindi pa nakaramdam ng ganoong purong pagmamalasakit mula sa sinuman. Sa unang pagkakataon, buong puso siyang nagbahagi sa iba ng kanyang mga kapighatsian. Ang mga kapighatsian na nagdulot sa kanya na mamuhay ng isang malungkot at baluktot na buhay, na nagpabago sa kanya upang maging malupit at sukdulan. Hindi na siya naniniwala sa tunay na pagmamahal o katapatan ng sinuman, palaging sinusuri ang katapatan ng mga nakapaligid sa kanya. Marahil kung sa sunog noong taong iyon, may isang taong handang tumulong sa kanya, hindi siya magiging kasing kakilakilabot na demonyo ngayon. Ngunit hindi ganoon karaming kikungki ang buhay. Nang marinig ang malungkot na kwento ni Diana, labis na nasaktan si 09. Sinabi niya na mula ngayon, hindi na mag-iisa si Diana dahil palagi siyang naroon para sa kanya. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Diana ang init mula sa taos pusong pagtingin ni 09, bagaman isa lang siyang laruan. Ngunit lubhang kapakipakinabang. Ngumiti siya ng masaya. Gayunpaman, nang handa na silang umalis, hindi sinasadyang tiningnan ni 09 ang tanawin ng lungsod sa gabi. Dahil dito, nagkaroon ng aberya sa kanyang sistema at muling nabuhay ang isang bahagi ng kanyang mga alaala kay Dada. Bagaman malabo ang mga alaala sa kanyang isipan, nagdulot ito sa kanya ng matinding sakit. Natigilan siya, hinawakan ang kanyang dibdib at nanatiling walang galaw. Napansin din ni Diana ang kakaibang pag-ugali at tinawag siya ng maraming beses bago niya ito na ibalik sa normal. Kinabukasan, ipinatawag ni Diana ang mga mananaliksik sa bahay
bahay upang suriin si 09 na naghang dahil sa kanyang mga alaala. Bagaman alam ng direktor ang dahilan, hindi niya ito isiniwalat. Ang pagkautal ng direktor ay nagdulot lamang ng higit na pagdududa kay Diana. Kaya, pagkaalis ng mga empleyado, nagpasya si Diana na dalhin si 09 sa punong tanggapan para sa isang kumpletong pag-restart. Habang naghahanda sila ng bagahe, kinalagkad ng mga security guard ang engineer. Bagaman nahuli, hindi siya natakot. Itinaas niya ang kanyang ulo at sinabing si 09 ang kanyang nakababatang kapatid. Mayroon siyang pagmamahal sa kanya na parang pamilya at kailangan niya itong kunin. Kinutya ni Diana ang engineer, iniisip na ang pagkakaroon ng damdamin para sa isang robot ay katangahan. Nagulat pa nga si Diana at itinuro ang engineer at tinanong si 09, sabi niya kapatid kanya. Kilala mo ba siya? Si 09 na nawala ng alaala ay direktang sumagot ng hindi. Sa sandaling ito, ginamit ng engineer ang lahat ng kanyang lakas. Inipon ang lakas para itulak ang guard na may dalang hiringgilya papunta kay 09. Ngunit agad siyang pinigilan ni 09 at madaling pinamukha sa lupa na parang maihawak na sisiw. Sa kabilang banda, mag-isa si Dada sa bahay, sumasakit ang ulo sa pagtatapat ni Mawang Joon at nalulungkot dahil hindi niya maibalik si 09. Sa puntong ito, binuklat niya ang fairytale book na The Happy Prince na iniwan ni 09. Nang makita niya na binago ni 09 ang kwento at inilagay ang isang pagtatapat para sa kanya, hindi napigilan ni Dada ang umiyak. Bumalik sa kanya ang matatamis na alaala sa pagitan nila ni 09. Sa huli, malinaw na tinukoy ni Dada na ang mahal niya ay si 09. Samantala, naghahanda na sina Diana at 09 na pumunta sa Research Institute, ngunit bago sumakay ng kotse, nakita ni Diana na nakalimutan niyang dalhin ang kanyang manika. Nagalit siya, sinigawan ang utusan at bumalik sa loob para kunin ito. Sa sandaling ito, si Dada na nakumpirma na ang kanyang damdamin ay tumakbo. Hinila niya si 09 sa isang sulok at ikinuwento ang matatamis na alaala nila, ang mga pinagdaanan nilang dalawa. Ngunit malamig na tinanggihan ito ni 09 dahil sa kanyang isip, si Diana ang kanyang kasintahan ngayon. Gayunpaman, kaiba sa dati, nagsimulang maging mausisa si 09 sa mga damdamin ni Dada. Kaya, nang malungkot na tumalikod si Dada at umalis, tinawag siya ni 09, nagtatanong ng mga bagay na hindi niya naisip noon. Nang lumingon si Dada upang sumagot, lumitaw si Diana. Hindi lang iyon, gumamit pa siya ng kaibig-ibig na tono upang tawagin si 09 sa kanyang tabi, tulad nitong pagkakataon. Si 09, nag-aalangan na tiningnan ang kanyang laruan, nag-alinlangan. Nabalitaan ni Diana ang kanyang pasensya at galit na nagsabi, bilisan mo, 09. Sa huli, pinili pa rin ni 09 si Diana at lumakad patungo sa kanya. Ngunit sa sandaling handa na si 09 na sumakay sa kotse, tumakbo si Dada at malakas na ipinagtapat ang kanyang pag-ibig sa kanya. Sinabi niya na dati pa man o ngayon, gusto pa rin niya ito at umaasa siyang mananatili siya. Gayunpaman, hinimok din ni Diana si 09 na mabilis na sumakay sa kotse at umalis. Bagaman lubos na nalilito si 09 sa loob, sumakay pa rin siya sa kotse at umalis kasama si Diana. Hindi pinansin si Dada na sumisigaw ng kanyang pangalan sa likod. Nang makita ang laruan na masunuring sumusunod sa kanyang mga utos, hindi nagtipid si Diana ng papuri kay 09. Ngunit sa sandaling iyon, nagsimulang umulan na parang tumutulong din ang langit. Nang makita ang patak ng ulan sa labas ng bintana, muling bumalik sa isipan ni 09 ang mga alaala sa pagitan nila ni Dada. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay malinaw na niyang nakita ang taong tunay niyang minamahal. Naibalik niya ang kanyang mga alaala. Sa pagkalito, hiniling ni 09 sa driver na ihinto ang kotse, ngunit iniutos ni Diana na huwag huminto. Sa huli, ginamit ni 09 ang kanyang mga espesyal na kasanayan upang pilitin ang kotse na huminto. Nang handa na siyang mabilis na buksan ang pinto at lumabas, pinigilan siya ni Diana. Galit niyang sinabi, ginastusan ko ang pagbuo sa iyo. Ako ang iyong may-ari. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na si 09 ang masunuring sumusunod lamang sa mga utos tulad ng dati. Mariin siyang sumagot, kailangan kong bumalik sa aking tunay na kasintahan. Matapos sabihin iyon, mabilis na umalis si 09 habang si Diana, na tinrato ng malupit, ay naiwan na lamang sa kotse, galit na sumisigaw sa kawalan ng magawa. Sa panig naman ni Dada, dahil nag-iisa siyang naglalakad sa ulan, umiiyak sa sakit ng puso. Hindi niya napansin ang isang truck na mabilis na papalapit sa kanya. Sa mismong mapanganib na sandali, biglang lumitaw si Mawang Joon at niyakap si Dada, iniligtas siya mula sa aksidente. Hindi pa nakakabangon si Dada, nagulat nang marinig si Mawang Joon na nagpahayag ng kanyang damdamin. Hindi lang siya humingi ng tawad sa kanyang mga nakaraang hangal na aksyon, kundi sinabi rin niyang mahal niya ito, at iginiit na ang lahat ng kanyang sinabi ay hindi galing sa programming kundi mula sa kanyang tunay na puso. Pagkatapos, naghalikan ang dalawa sa ilalim ng ulan na puno ng pag-ibig. Ang iyo ay mananatiling iyo, at ang hindi iyo, gaano man kahirap mong subukan, ay hindi mo makukuha. Ito ang eksaktong naglalarawan kay Diana, na galit dahil sa pag-iwan sa kanya. Naaalala ang mga sakit sa nakaraan, na pagpasyahan niyang hindi lang tao, kundi pati na rin ang mga robot ay hindi mapagkakatiwalaan. Sumumpa si Diana na hindi niya hahayaang mamuhay ng payapa ang mga nagtaksil sa kanya. Samantala, masayang magkasama sina Dada at 09. Isang gabi habang natutulog si Dada, sinuri ng engineer ang data sa katawan ni 09 at nakakita
nakakakita ng mga pagbabago na lampas sa kanyang pagkaunawa. Napagtanto niya, hindi na si 09 ang robot na pinrograma dati, kundi naging isang malayang individual na may kakayahang mag-isip. Ipinagbigay alam ito ng engineer sa direktor na nagpapatunay na lumampas na si 09 sa hangganan ng isang makina. Nang matanto ang katotohanan, nagpa siya ang direktor na hayaang magkasama sina 09 at Dada. Gayunpaman, si Diana, sa kanyang pagkabaliw, ay hindi hahayaang mangyari ang mga bagay ng madali. Tinawag niya ang mga tauhan ng pananaliksik at galit na sumigaw. Sinumbatan niya na ang kanyang laruan ay naglakas loob na umalis upang humanap ng kasintahan. Dahil sa kanyang kabaliwan, walang sinuman ang naglakas loob huminga ng malalim. Pagkatapos ng kanyang galit, agad na pumunta si Diana sa bahay ni Dada. Hindi alam na papalapit na ang panganib. Masayang magkasama pa rin sina Dada at 09. Ngunit nang umuwi sila, nagulat silang makita si Diana na matagal nang naghihintay. Sinabi ni Diana kay Dada na si 09 ay kanyang laruan, pinagtatawanan si Dada dahil nagmahal daw siya ng isang makinang bakal at sinabing katawa-tawa iyon. Hindi na tinag si Dada at matatag na idineklara na hindi niya ibibigay si 09. Sa sandaling iyon, dumating din ang direktor ng Research Institute at ang engineer. Ipinagbigay alam nila kay Diana na nagkaroon ng error sa programa si 09 at kailangan itong dalhin pabalik para ayusin. Ngunit hindi pumayag si Diana na dalhin nila si 09. Inutusan niya ang kanyang mga bodyguard na dakpin si 09. Gayunpaman, hindi madaling basta-basta mapipilit si 09. Sa isang iglap ay napatumba niya ang lahat ng bodyguard. Ngunit hindi madaling sumuko si Diana. Sinamantala niya ang kaguluhan at ginamit ang kanyang robotic na kamay upang kontrolin si Dada. Nahihirapan si Dada at nakita ni 09 na nagdurusa si Dada kaya wala siyang nagawa kundi sumuko at hayaang si Diana ang bahala. Sinubukan ding pakiusapan ng dalawang tao. Mula sa Research Institute si Diana, napakawalan si 09, ngunit diretsong pinaalis sila ni Diana. Mayabang niyang sinabi na hindi pa naman ako pumipirma ng kontrata o kaya magbayad kayo ng 100 bilyon at ipamimigay ko siya. Dahil sa sinabi niya ay natahimik ang dalawa, hindi alam kung paano sasagot. Sa sandaling iyon, biglang nagpahayag si Dada na bibilhin niya si 09. Nang marinig ito, labis na natuwa si 09, kaya agad siyang kumawala sa pagkakahawak ng mga bodyguard at lumapit kay Dada, ngunit hinarangan siya ni Diana. Galit na sumigaw si Diana, ngunit hindi pinansin ni 09, itinulak niya si Diana, dumiretso kay Dada at niyakap ito. Alam mo ba kung gaano katakot kapag ang isang tao na malapit ng gumaling ay biglang maging masama? Ang babaeng nasa harapan mo ang magbibigay sa iyo ng sagot. Siya ang mayamang binibini na nagmamay-ari ng trilyong halaga ng ari-arian. Ang kanyang pagkatao ay nababago na, ngunit salamat sa init na mula sa robot na si 09, unti-unti siyang gumaling, ngunit hindi niya inaasahan na mawawala sa kanya ang init na iyon. At ang mga huling salita ni 09 ay naging masakit na suntok na nagsilbing katalista upang lalo siyang maging masama. Ngayon, hawak niya ang maliit na kutsilyo at buong lakas na pinutol ang larawang kanyang iginuhit para kay 09. Sa mismong sandaling iyon, muling dumating ang direktor ng Research Institute upang kausapin siya. Sinabi niya na nagkaroon ng problema sa programa ni 09. Ang pagkuha sa kanya ay para din sa kanyang kaligtasan at kasabay nito ay nangakong magbabayad ayon sa nilagdaang kontrata. Ang mayamang binibini na kanina ay humingiti ng magiliw ay agad na naging malamig at tinawag ang kanyang assistant. Idineklara na hindi siya tatanggap ng kabayaran, gusto lang niya ng bagong robot at mayroon pang ibang kahilingan para sa robot. Pagkatapos niyang sabihin iyon, galit na galit niyang pinunit ang larawan ni 09. Habang tinitingnan ang punit na larawan, malamig siyang humiti at sinabi, "Ang wala ako, huwag asahang magkakaroon ang iba." Sa kabilang banda naman, ang taong bumili kay 09 ay nag-aalala sa pagkukuhanan ng pera para bayaran ang malaking gastusin na ito. Samantala, masayang ipinapakilala ng engineer ang kontrata ng pagbili kay 09 kay Dada. Umiti siya at sinabing ginamit niya ang kanyang koneksyon upang matulungan si Dada na makakuha ng 0% diskwento at makapagbayad ng hulugan sa loob ng 75 taon, na may bayad lamang na 1.2 milyong won bawat taon. Nang marinig ito, naisip ni Dada na sa edad niyang 70 ay kailangan pa rin niyang bayaran ang malaking utang na ito. Nagulo ang kanyang isip. Kung mayroon lang siyang time machine, hindi niya alam kung babalik pa ba siya kahapon upang pigilan ang mga ambisyosong salitang iyon. Gayunpaman, nasabi na ang mga salita at hindi niya rin naman masikmura na ibalik si 09 kay Diana, kaya nagpasya siyang pumirma ng kontrata na may matatag na pagtango. Mula noon, nagsimula ang mahirap na buhay. Bagaman may malaking utang si Dada, ang bawat araw na lumilipas ay napakatamis. Sa umaga, hindi lang matamis na serbisyo sa paggising ang natatanggap niya, kundi pati na rin ang magagandang sariwang bulaklak. Maging ang paghilamos at pagsipilyo ng ngipin ay may naglilingkod. Paano hindi maiinggit ang iba sa ganoong pag-ibig na puno ng ritual? Kaya masaya silang dalawa at nagsisikap magtrabaho, kumita ng pera para bayaran ang utang. Maliban sa oras ng pagkain, puro trabaho lang ang inaatupili nila. Hindi lang maraming trabaho sa pagme-makeup para sa dula ang tinatanggap ni Dada sa araw, kundi gumagawa rin siya ng mga handicraft kasama si 09 sa gabi. Naging stuntman din si 09 kasama si Dada, nagsisikap ng
husto. Hindi nila inaasahan na paparating pa rin ang sabwatan tulad ng nakatakda. Nagsimulang kumilos si Director Kim, na laging sinasabing sisirain niya si Dada. Pinalagyan niya ng kakaibang sangkap ang special makeup cream ni Dada, na naging sanhi ng matinding allergy kay Mawang Joon dahil sa makeup. Matapos mangyari ang insidente, agad na inireklamo ni Kim si Dada at sinaktan pa nga siya. Ngunit dahil gusto ni Dada na panatilihin ang kanyang grupo at magpatuloy sa pagtatrabaho, kusang loob siyang umako ng responsibilidad at nagdesisyong umalis sa film crew. Nang magpaalam si Dada sa kanyang Team 5, diretsahan niyang inamin na si 09 ang kanyang boyfriend. Masayang pumalakpak ang engineer nang makita ang mag-asawang siya ang nagtulay. Ngunit sa hindi sinasadyang sandaling iyon, naisip ni 09 ang isang pahiwatig na ang taong nagdagdag ng allergen sa makeup cream ay maaaring nag-iwan ng bakas sa sapatos at kasama ni Mawang Joon. Nakipagtulungan siya upang ibunyag ang tunay na salarin. Bagaman si Director Kim, ang tunay na nasa likod ng insidente, ay bahagyang sinaktan lamang ni Mawang Joon, idineklara rin niyang aalis na siya sa kumpanya ni Director Kim. Ang lahat ng insidenteng ito ang naging formal na dahilan ng paghihiwalay ni na Director Kim at Mawang Joon. Nang makita na hindi siya pinapakinggan ng artista, sa huli ay nagpasya si Director Kim na sirain siya at nagsimula na ang mas malaking sabwatan. Gaano katakot ang pressure mula sa publiko? Hindi lang ka pwedeng dalhin sa langit, kundi pwede ka ring hilahin pababa sa impyerno, at si Mawang Joon ang taong nakakaranas nito. Lumalabas na matapos matuklasan ni Director Kim na may relasyon si Mawang Joon. Pinasimulan niyang magpadala ng mga kahon ng regalo na may bahid ng dugo kay Mawang Joon nang hindi nagpapakilala. Matapos mabunyag, agad na pinuna ni Director Kim si Dada at gumawa siya ng plano para saktan si Dada na naging dahilan ng pagkawala niya ng trabaho. Ngunit ang planong ito ay hindi lamang nabigo dahil sa sama-samang pagtutulungan ni Mawang Joon at 09, kundi nalaman din ng lahat ang lahat ng ginawa ni Director Kim. Kaya, naghanap siya ng estranghero para sirain ang imahe ni Mawang Joon. Isang araw, pumasok ang estranghero sa dressing room ni Mawang Joon at sinamantala ang pagkakataon na insultuhin si Dada upang pukawin si Mawang Joon. At gaya ng inaasahan, nahulog si Mawang Joon sa bitag. Sinaktan niya ang estranghero. Hindi inaasahan na sinamantala ng estranghero at ni Director Kim ang sitwasyong ito para ayusin ang nagtatag ng press conference, nagkunwari na malubha ang kanyang sugat at nanawagan sa lahat na batikusin si Mawang Joon. Kaya naman, nasangkot si Mawang Joon sa isang malaking iskandalo. Marahil sa likod ng kislap ng mga bituin ay napakaraming dilim at kapangitan. Kaya't huwag bulag na sundin ang kasiyahan ng pagiging keyboard warrior na nagiging sandata na ginagamit upang saktan ang iba. Dahil sa iskandalo, napaligiran si Mawang Joon ng mga reporter at hindi makauwi. Nagpasya siyang pansamantalang manatili sa bahay ni Dada sa dahilan na umiiwas, ngunit sa totoo lang ay siya lang ang nakakaalam ng tunay na dahilan. Kaya't nagsimulang mamuhay ng kakaiba ang tatlo. Ngunit isang araw, hindi sinasadyang natuklasan ni Mawang Joon na si 09. Na si 09 ay isa palang robot. Mula noon, ikinonekta niya ang mga nakaraang pangyayari na hindi normal na tao si 09 na mayroon siyang pambihirang lakas, balat na kasing tigas ng bakal, at hindi nakakaramdam ng init. Sa wakas, ikinonekta ni Mawang Joon ang lahat ng pahiwatig at natuklasan ang tunay na pagkakakilanlan ni 09. Nang makita ni 09 na natuklasan ni Mawang Joon ang katotohanan tungkol sa kanya, natakot siya ng husto na hindi siya makapagsalita dahil tinanong na niya ang engineer kung ano ang mangyayari kung may ibang tao na makaalam ng kanyang tunay na pagkakakilanlan at sinagot ng engineer na kung may makaalam, kukunin siya ng kumpanya. Sa pagkakataong ito, dumating si Dada sa tamang oras upang protektahan si 09. Diretsahan niyang sinabi kay Mawang Joon na matagal na silang nagmamahalan at umaasa na maunawaan ni Mawang Joon ang kanilang pagmamahalan. Matapos malaman ang katotohanan, labis na nabigla si Mawang Joon. Kinabukasan, naghanda si Dada na pumasok sa trabaho sa film crew. Upang hindi saktan si Mawang Joon, nagpasya siyang iwan si Mawang Joon sa bahay at aliwin ito na magiging maayos ang lahat. Gayunpaman, si Mawang Joon ay napaka-observant at napansin na nagpapanggap lang si Dada na nakangiti sa harap niya. Simula nang matuklasan ni Mawang Joon ang tunay na pagkakakilanlan ni 09, ang kapaligiran sa pagitan niya at ni 09 sa bahay ni Dada ay naging mas tensyonado. At patuloy na sinisikap ni Mawang Joon na kumbinsihin si Dada na iwan si 09. Naniniwala siya na hindi maaaring magmahalan ang tao at robot. Sinubukan pa nga niyang gamitin ang kwento tungkol sa ama ni Dada para kumbinsihin siya. Gayunpaman, nanatili si Dada at hindi sumuko. Umaasa siyang maiintindihan ni Mawang Joon ang kanyang pag-ibig. Hindi napapayag si Dada, nagpasya si Mawang Joon na kumbinsihin si 09 na iwan si Dada. Ngunit si 09 ay matatag din at tumangging umalis. Determinasyon niya na kahit siya ay isang makinang bakal, nanindigan siyang hindi siya aalis kay Dada at naniniwala siyang ang tunay na pagmamahalan ay hahantong sa huling tagumpay. Samantala, ang engineer, nang malaman na natuklasan na ni Mawang Joon ang tunay na pagkakakilanlan ni 09, tulad ng isang matandang ama, ay lumuhod sa harap ni Mawang Joon at nagmakaawa na panatilihing lihim at huwag sirain ang relasyon ni Dada at 09. Sa sandaling ito, si 09, nahagip ni 09 ang chismis tungkol sa matagal ng unang pag-ibig at naisip niya ang matagal ng pagmamahalan ni Dada at Mawang Joon. Natakot siyang baka umalis si Dada na labis na nagdulot sa kanya ng pag-aalala at pagkalito. Sa kabilang banda, matapos matanggap ni Diana ang robot 1-0 na matagal na niyang hinihintay, inutusan niya ang lahat ng utusan at bodyguard na umalis at iniwan lang ang assistant. Nakatitig sa robot na malapit nang buksan ang kahon, umupo siya sa sofa na masayang parang bata. Ano kaya ang binabalak niya? Samantala,
Napansin ni Dada na may kakaiba kay 09 at sinamantala rin ni 09 ang pagkakataong magkwento tungkol sa matagal ng unang pag-ibig. Tiningnan ni Dada ang kanyang inosenteng kasintahan at muling natuwa hanggang sa lumuha. Nagtitinginan ang dalawa at mahigpit na nagyakapan. Ang matamis na tagpong ito ay hindi sinasadyang nasaksihan ni Mawang Joon mula sa malayo. Habang tinitingnan ang dalawang masaya, puno ng sakit ang kanyang puso. Nagpasya siyang kusang loob na umalis sa bahay ni Dada. Sa pagkakataong ito, kusang loob ding hinanap ni Diana si Mawang Joon. Ayon sa kasabihan, ang kaaway ng aking kaaway ay aking kaibigan. Naisip ni Diana na ang kaaway ni Mawang Joon at Dada ay kanyang kakampi. Sinubukan niyang kumbinsihin si Mawang Joon na makipagtulungan sa kanya upang sirain ang relasyon ni Mawang Joon at Dada at ibalik ang lahat sa dati. Gayunpaman, si Mawang Joon ngayon ay naging isang mabuting tao. Wala siyang ginawang makakasakit kay Dada, kaya't nagpasya siyang tumanggi. Agad na tumanggi si Diana at akmang aalis na. Ngunit nang tumayo siya, bigla siyang nahilo pagkatapos ay bumagsak sa lupa at nawalan ng malay. Nakita ni Diana na bumagsak siya at ngumiti ng may kasiyahan. Kinabukasan, nang magising si Mawang Joon, kinuskus niya ang kanyang ulo at tiningnan ang paligid. Nakakita ng kakaibang silid at nagpasya na umalis. Ngunit hinarangan siya ng isang grupo ng mga bodyguard. Sa sandaling ito, napagtanto niyang siya ay ikinulong. Samantala, sa labas, may isang taong kamukhang-kamukha ni Mawang Joon ang pumalit sa kanya. Tama, iyon ang robot na bagong bili ni Diana. Matapos halikan ni Diana si 09, itinuring ni 09 ang lahat ng utos ni Diana bilang banal na utos, kasama na ang pananakit sa iba. Nang dumating si 09 sa film crew na nagpapanggap bilang si Mawang Joon, bagaman hindi niya maitago ang kanyang halatang kapintasan, dahil sa kanyang magkaparehong mukha, walang nakakilala sa kanilang tunay na pagkakakilanlan. Gayunpaman, si 09, na isa ring robot, ay nakadiskubre ng isang bagay na mali. Kinuwestiyon niya si 0, hindi kasi Mawang Joon, hindi ba? At nagsimula nang magharap ang dalawang robot. Ngunit hindi katapat si 09 ni 0. Agad na pinaikot ni 0 si 09 at dinaganan siya sa lupa. Lumalabas na sa mundo ng mga robot, walang pinakamalakas, may mas malakas lamang. Sa kabilang banda, si Mawang Joon, bagaman nakakakain ng sapat at nabubuhay ng komportable araw-araw, ay hindi makakalis. Sa kabutihang palad, dumating din ang huling pagkakataon. Ang delivery staff pala ay fan niya. Sadyang napakabuti ng pagiging sikat na artista, may mga tagahanga kahit saan. Matalinong nag-alok si Mawang Joon na magpakuha ng litrato. Matapos makuha ang telepono, mabilis niyang sinamantala ang pagkakataon upang buksan ang pinto at tumakas. Ngunit alam niya na sa kanyang kakayahan, kung tatakbo lang siya ng ganoon, hindi siya makakatakas. Kaya nagpadala siya ng text message kay 09 upang humingi ng tulong. Pagkabasa pa lang ng mensahe, lumitaw na ang mga bodyguard. Dahil ayaw makipag-away ni Mawang Joon, nagpasya siyang bumalik sa silid. Gayunpaman, pagkaraan ng ilang sandali, nakarinig siya ng ingay sa labas ng pinto. Akmang makikinig sana siya nang biglang bumukas ang pinto, na ikinagulat niya. Nang tiningnan niya, nakita niya si 09. Tuwang-tuwa siya at naghandang umalis kasama si 09. Sa labas, nakita niya, ang mga bodyguard na nagmamayabang kanina ay nakahandusay na ngayon sa lupa. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Mawang Joon na hindi naman pala ganoon kasama ang robot na ito. Ngunit nang aalis na sila, lumitaw si Diana. Palakpak ng palakpak siyang lumapit sa kanila. Sa totoo lang, lahat ay pinlano na niya. Alam ni Diana na kung mabubunyag ang pagkakakilanlan ng robot, agad itong babawiin. Kaya naglagay siya ng surveillance device sa pasilyo, naghihintay ng tamang pagkakataon kapag dumating si Mawang Joon para iligtas si 09. Ipapakita ni 09 ang kanyang pambihirang lakas na hindi siya ordinaryong tao. Sinabi niya kay 09 na kung ayaw niyang dalhin sa headquarters, kailangan niyang manatili dito ng masunurin. Walang magawa si 09 kundi sumang-ayon. Ngunit hiniling niya kay Diana na mangako na pakakawalan si Mawang Joon. Nakita ni Diana na nakamit na niya ang kanyang layunin, kaya hindi na mahalaga kung mananatili si Mawang Joon o hindi. Kaya pumayag siya. Ngunit nang magkamay sina 09 at Mawang Joon, ipinasa ni 09 ang impormasyon ng lokasyon ni Dada kay Mawang Joon. Kasabay nito, hinahanap ni Dada ang peking ebidensya ng estranghero. Ngunit hindi niya sinasadyang natuklasan ang tunay na dahilan kung bakit sinaktan ni Mawang Joon ang tao. Sa sandaling ito, lumitaw si 0 na nagpapanggap na si Mawang Joon. Umaasa siyang mabibigyan siya ni Dada ng isang oras para mag-usap. Dahil sa kanyang malambot na puso, hindi na nag-isip pa si Dada at pumayag na sumama sa kanya. Naisip mo na ba na magkakaroon ka ng perpektong boyfriend? At mayroon ka pang dalawang ganoon? Ang maswerteng babae na ito ay si Dada. Ngunit hindi naramdaman ni Dada na siya ay maswerte dahil ang robot na dating tumatawag sa kanya ng kasintahan ay gusto siyang habulin. Lumabas na si Diana para makaganti kina Dada at 09 ay gumastos ng malaking halaga para kopyahin ang isang robot na katulad ng ex-boyfriend ni Dada, si Mawang Joon, at ang robot na ito ay pinangalan ng 0. Habang hinahabol si Dada ni 0, si 09 naman ay nahuli ni Diana. Si Diana, na may puting buhok, ay nasisiyahang sinabi sa assistant na ibabalik niya kaagad si 09 sa headquarters. Ganap na i-reformat ito at pagkatapos ay ibabalik ito kay Dada. Sisirain niya si 09 at pagkatapos ay ipapadala ito kay Dada. Pagkasabi nito, mayabang niyang tiningnan si 09. Ngunit malamig siyang tiningnan ni 09 at sinabing, "Naaawa ako sa iyo." Samantala, nang matuklasan ni Dada ang peking Mawang Joon, nagsimula siyang tumakbo ng buong lakas. Ngunit paano tatakbo ang tao
ng mas mabilis kaysa sa robot. Sa huli, nahuli pa rin siya. Nang aakto na si Zero, dumating si Mawang Joon. Hindi pa man siya nagulat sa taong kamukha niya, agad na sinakal siya ni Zero. Siguro may sariling pagiging makasarili ang mga robot na gustong maging nag-iisang Mawang Joon sa mundong ito. At sa pagkakataong ito, natuklasan din ni Dada na ang kaharap niya ay isang robot. Matagumpay niyang nalink kung paano sila i-restart. Kaya nang madistract si Zero sa pagharap kay Mawang Joon, agad siyang lumapit at hinalikan si Zero na iligtas si Mawang Joon. Nagulantang si Zero at agad na nag-restart. Tiningnan ni Zero ang babaeng nasa harapan niya at sinambit ang kanilang katangi-tanging linya. Ang pangalan niya ay Ten. Kasabay nito, dumating din si 09. Nang makita niya na mayroon ng isa pang boyfriend ang kanyang kasintahan, agad na sumabog ang kanyang damdamin. Gustong magpaliwanag ni Dada, ngunit hindi niya alam kung saan magsisimula, tanging nahihiya lang siya. Samantala, si Mawang Joon na nakatayo sa tabi ay naging biktima, halos masakal. Kinabukasan, natuklasan ng Research Institute na ginamit pala ang robot 1-0 sa ganoong paraan at agad nilang binawi ang robot 1-0 at isinama rin si Diana sa blacklist dahil nilabag niya ang mga regulasyon sa paggamit ng robot. Matapos ang nakaraang gabi na puno ng tensyon, hindi pa rin makapaniwala si Mawang Joon na may robot na boyfriend. Ang isang halik na makakapagpalit ng girlfriend ay hindi na mapagkakatiwalaan. Kaya't muli siyang sumubok na kumbinsihin si Dada at nagbanta pa nga na gagamitin ang lahat ng paraan para sirain ang relasyon ng dalawa. Di nagtagal, ginamit din ni Dada ang kanyang katalinuhan para ibunyag ang kasinungalingan ng estranghero na ibinalik si Mawang Joon sa mundo ng ningning bilang isang bituin. Nang bumalik si Mawang Joon sa paningin ng publiko, naalala niya ang sinabi sa panayam na babawiin ang mga robot sa oras na malaman ng publiko ang kanilang pagkakakilanlan. Kaya't gusto niyang gamitin ang kanyang kasikatan para ipahayag ang katotohanan at ipadala si 09. Agad siyang tumawag sa kanyang assistant. Pinapunta niya ako para maghanda sa press conference. Nang malaman ni Dada na magkakaroon ng press conference si Mawang Joon, agad ko siyang nilapitan at tinanong kung ano ang balak niyang ihayag. Kalmado lang si Mawang Joon na sumagot, kung gusto mong malaman, sumama ka sa akin. At sa ilalim ng pag-aalala, takot at kalungkutan ng lahat, dahan-dahang naglakad si Mawang Joon patungo sa press conference room. Ngunit sa huli, hindi pa rin niya nasabi ang katotohanan tungkol sa robot na si 09. Sa halip, kinilala niya ang kanilang 7 taong lihim na pag-ibig kay Dada. Ang kilos na ito ay naglagay kay Director Kim na gustong ilantad ang relasyon ni Dada at Mawang Joon para iligtas ang sitwasyon. Sa isang sitwasyon na walang atrasan. Sa huli, sa kabila ng sakuna, naging biyaya pa rin ito kay Dada. Ang pangyayaring ito ang nagtulak kay Dada na lapitan si Mawang Joon upang magpahayag ng pasasalamat at muling si Mawang Joon. Ipinahayag ni Mawang Joon ang kanyang matagal nang itinagong damdamin kay Dada. Sinabi niya na dati ay hindi niya nakikita kung ano ang pinakamahalaga, ngunit ngayon ay naiintindihan na niya. Ang kanyang kinabukasan ay hindi na mahalaga, gusto lang niyang bumalik si Dada sa tabi niya. Samantala, tila may naramdaman si 09, nakaramdam siya ng matinding sakit. Magtatagal ba ang pag-ibig sa pagitan ng isang robot at isang tao? Mananatili siyang immortal habang unti-unting tatanda si Dada. Bukod pa rito, kahit na ang pag-ibig ay tila ang pinakamahalaga ngayon, habang lumilipas ang panahon, ang lahat ay nagiging hindi gaanong mahalaga. Kung magkasama silang dalawa, ngunit hindi kayang lumago ng magkasama, hindi kayang dahan-dahang lumakad ng magkasama sa paglipas ng mga taon. Ramdam pa kaya nila na magiging masaya ang kanilang kinabukasan? Ang mga salitang ito ang sinasabi ni Mawang Joon kay Dada. Gusto niyang iwanan ni Dada ang kanyang damdamin para kay 09 dahil kahit magkasama sila, hindi sapat ang pag-ibig lamang. Ang mga salitang ito ay talagang nagpaisip kay Dada. Samantala, ang buong production crew ay nagpupursige sa pagpopromote. Sinusubukan nilang pagtambalin sina Mawang Joon at Dada at ang mga nasa harap ng kamera ay nagsasalita patungkol sa kung gaano katagal ang kanilang pag-ibig. Matapos marinig iyon, muling nakaramdam ng pananakit ng puso si 09. Tumayo siya at biglang bumagsak sa sofa, napunta sa state of suspension. Inakala lang ng ibang staff na biro ito. Sa sandaling iyon, nagulantang si Dada nang mapagtanto niyang may kakaiba kay 09. Agad siyang tumawag sa inhenyero, at sa ilalim ng tingin ng lahat, muling pinaandar ng inhenyero si 09 gamit ang control panel. Lahat ay nagulat nang masaksihan ang eksenang ito. Wala nang nagawa si Dada kundi ibunyag ang totoong pagkatao ni 09 sa lahat at humingi ng tulong upang itago ang kanyang pagkakakilanlan. Ipinabatid ng inhenyero sa direktor ang madalas na pagtigil sa operasyon ni 09. Matapos ang isang pag-uusap, napagpasyahan nila na na-activate ni 09 ang automatic self-protection mechanism matapos hulaan ang panganib ng pagsabog ng core ng makina. Lahat ng pag-uusap ay naitala at ipinadala sa tainga ng isang estranghero. Lumabas na ang estranghero na ito ay para sa sarili niyang kapakinabangan. Siya ay naging espiya ni Diana. Ibinabalita niya ang lahat ng impormasyong narinig niya kay Diana. Sa oras na ito, si Diana, dahil sa pagtataksil ni 09 at sa sapilitang pagbawi ng robot numero 1-0, ay naging mas madilim kaysa dati. Hindi niya hahayaan sina 09 at Dada. Dapat niyang saksihan ni Dada na pinahihirapan si 09 hanggang sa hindi na ito buo. Samantala, ang matalik na kaibigan ni Dada, matapos malaman ang totoong pagkatao ni 09, ay nagsimulang hikayatin si Dada dahil ang pag-ibig sa pagitan ng tao at robot ay talagang napaka-imposible. Paano magkakaroon ng magandang resulta? Ngunit hindi inaasahan, narinig ni 09 ang lahat ng ito mula sa labas. Nakaramdam siya ng matinding sakit matapos ang panloob na paglaban.
Naalala ni Dada ang mga turo ng kanyang ama. Marahil ay dahil hindi siya naiintindihan ng kanyang mga kaibigan, kaya mas lalo siyang naging determinado na mahalin si 09 dahil ang tunay na pagmamahalan ay napakahirap. Matapos makapag-isip ng malinaw, hindi na inalintana ni Dada ang mga haka-haka at nagsimula ng isang serye ng matatamis na date kasama si 09. Nanood ng scene, naglaro sa amusement park, naglaro ng claw machine at masayang sumayaw. Samantala, nasaksihan ni Mawang Joon ang lahat ng ito. Nang makita si Dada na masayang tumatawa, bumuntong hininga siya at naramdaman na talagang kayang umiti ng napakaganda ni Dada. Nakatayo si 09 sa tabi niya at sinabi sa kanya na nagkaroon din siya ng ganoong kaligayahan noon. Ito ang lalong nagpalungkot kay Mawang Joon. Namukha niyang tapos na ang lahat at nagpa siyang hanapin si 09. Inamin niya na talo na siya at umaasa na si Dada ay magiging masaya magpakailanman. Nangako rin si 09 na mamahalin niya si Dada magpakailanman. Sinuri ng research director ang data report ni 09 at nakakita ng isang nakamamatay na kahinaan sa kanya. Gusto niyang talakayin ang bagay na ito sa inhenyero, ngunit hindi siya makontak. Sa sandaling ito, inimbitahan din ni Dada si 09 na matulog sa tabi niya. Nagkahawak kamay silang dalawa, nangangarap ng isang masayang bukas. Sa kabilang banda, sa wakas ay nakita rin ng direktor ang inhenyero. Nagmamadali niyang sinabi sa kanya na ang pagkakaroon ng damdamin ng robot na katulad ng tao ay napakadelikado. Kung mas matindi ang pagmamahal, mas madali itong maging sanhi ng pagtunaw ng core ng makina. Kinabukasan ng umaga, habang sina Dada at 09 ay naghahanda na gumising para simulan ang kanilang masayang plano, biglang niyakap ni 09 ang kanyang dibdib at nawalan ng malay sa mismong lugar. Pansinin ang babaeng ito na nakaluhod sa harap ng kanyang karibal sa pag-ibig. Lumabas na ilang araw na ang nakalipas ay biglang nawalan ng malay si 09. Nagulantang si Dada at tinawagan ang inhenyero. Dumating ang direktor at inhenyero para suriin si 09. Ipinaliwanag nila kay Dada na ang kondisyon ni 09 ay dahil sa labis na trabaho na nagdulot ng pag-init ng core ng makina tulad ng isang computer na matagal nang ginagamit ay magsasara. Ngunit ang kondisyon ni 09 ay hindi lamang simpleng pag-shutdown, kung maseryoso, maaari siyang matunaw. Ito ang labis na ikinatakot ni Dada. Pagkatapos, nagising si 09 at gustong ipagpatuloy ang kanilang nakaraang planong pag-ibig, ngunit hindi na sumusunod ang kanyang katawan. Hindi lang niya nasisira ang mga kabinet, kundi nahihilo rin siya at hindi makatayo ng matatag. Labis na nalungkot ang inhenyero at direktor nang makita ang eksenang ito. Ngunit pinilit pa rin ni 09 na itago ang kanyang paghihirap. Sa huli, sa ilalim ng pagsusumamo ni Dada, huminto siya. Hiniling ng inhenyero kay 09 na itigil ang lahat ng aksyon, magpahinga at magpalamig, at sumunod naman si 09 sa payo. Bukod pa rito, muling pinag-isipan ni Dada ang pag-ibig ni 09 para sa kanya. Ang lahat ay may kapalit sa pamamagitan ng pagkaubos ng kanyang sarili. Labis siyang nagsisisi at natakot. Ayaw niyang mawala si 09 ng ganoon. Pagkatapos noon, si Dada, sa trabaho man o sa buhay, ay hindi makapag-focus na nagresulta sa madalas niyang paggawa ng pagkakamali. Bigla niyang napagtanto na ang kanyang kakayahang sumira ng makina ay muling lumabas, nawalan muli ng kontrol. Kumagulgol siya sa set, ang kanyang mga kasamahan, nang makita ito, ay nakiramay at sinubukang tulungan siya. Sa kabilang banda, sa wakas ay natagpuan ng direktor at inhenyero ang isang solusyon. Ito ay ang cooling system para sa puso. Bagaman napakamahal ng gasto sa paggawa ng cooling agent, mabuti na lamang at na-optimize ito ng bagong robot, kaya hindi na kailangang mag-alala. Masiglang ipinabatid ng inhenyero kay Dada, ngunit hindi nagtagal ang kanyang kaligayahan dahil muling dumating ang masamang balita. Pagkatapos, tinanggihan ng korporasyon ang pagbibigay ng cooling agent para kay 09 dahil sa kanilang sariling interes. Labis na nasaktan si Dada nang marinig ito, ngunit sa sandaling iyon, lumitaw si Mawang Joon na may matikas na anyo upang tulungan sina Dada at 09. Ginamit niya ang paglabag ng Research Institute sa kanyang mga karapatan sa imahe bilang leverage upang takutin ang korporasyon. Hinihingi na ibigay nila ang heart cooling system, kung hindi ay ededemanda niya sila. Hindi may tatanggi na ang eksena ni Mawang Joon na ginagawa ito ay talagang cool. Maging ang direktor ay masayang pumalakpak at pinuri siya. Sa huli, sa ilalim ng banta, pumayag ang korporasyon na ibigay ang cooling agent, ngunit ang lahat ng ito ay tapat na iniulat ni Ruby kay Diana. Tumawa ng mapakla si Diana at sinabing, kung hindi ko makukuha, wag mong asahang makukuha mo rin. Pagkatapos, inutusan niya ang estranghero na nakawin ang cooling agent at dahil sa napakalaking benepisyo, sa huli ay sumuko ang estranghero. Kaya kinuha ng estranghero ang cooling agent ng maaga. Bagaman galit na humabol ang direktor, hindi pa rin niya ito nabawi. Samantala, dinala ni Dada si 09 sa Research Institute para ayusin, binabanggit ang kanyang pagkamis habang naghihintay sa pagdating ng cooling agent. Ngunit hindi inaasahan, masamang balita lang ang natanggap niya. Agad na naisip ni Dada na si Diana ang may gawa nito. Kaya agad siyang pumunta sa tirahan ni Diana. Nakita niya si Diana na nakatayo sa itaas, na sa sandaling iyon ay nagyayabang. Kinagagalakan ni Diana ang cooling agent sa kanyang kamay. Hindi na makatiis si Dada at sumigaw, wala siyang ginagawang masama. Ako ang humalik sa kanya. Ako ang nagnakaw ng robot mo. Kung may problema ka, ako ang puntiryahin mo. Dumating din ang direktor at inhenyero sa sandaling iyon. Nagmakaawa sila kay Diana na ibalik ang cooling agent. Ngunit pumiti lang si Diana ng mapakla, tiningnan sila para makuha ang cooling agent. Hindi na nagsalita pa si Dada at lumuhod sa harap ni Diana, umaasa na ibabalik niya ang cooling agent sa kanila. Ngunit ang totoo, minamaliit nila ang kadiliman ni Diana.
Ngumiti siya ng malamig at sinabing, naantig ako. Kaya bibigyan kita ng regalo. Pagkatapos nito, binitawan niya at direktang itinapon ang cooling agent mula sa itaas. Naglakihan ang mga mata ng lahat nang makita ang basag na cooling agent sa lupa. Labis silang nasaktan. Samantala, sa laboratorio, tila naramdaman ni 09 ang paghihirap ni Dada. Bigla siyang lumuha. Kung ang tanging paraan para mabuhay ay kalimutan ang taong mahal na mahal mo, handa ka bang gawin iyon? Si 09, isang robot, ay nahaharap sa isang malaking problema. Sa totoo lang, ang core ni 09 ay nakaranas ng pagkatunaw, habang ang cooling agent na makapagpapagaling dito ay binasag ni Diana. Sina Dada at ang kanyang mga kasama, na pinalayas ni Diana, ay nakatanggap din ng abiso tungkol sa pagkawala ni 09. Tumakbo ng galit si Dada pa uwi upang hanapin si 09. Nang makita niya si 09 na walang sapin ang paa na papasok mula sa labas. Ilang sandali, napaiyak siya at niyakap siya. Pagkatapos, patuloy silang nagsorry sa isa't isa at nagpagaan ng loob. Masaya pang sinabi ni 09 kay inhenyero ko, Jiseok na lumuha siya. Ipinabatid din ni inhenyero ko, Jiseok kay 09 ang kanyang kondisyon ng pagkatunaw at isinalaysay ang tungkol kay Dada na lumuhod upang humingi ng cooling agent kaninang hapon. Nang malaman ang lahat, pumasok si 09 sa kwarto at gustong aliwin si Dada. Ngunit umiyak lang si Dada at nakiusap kay 09 na huwag mamatay at ipagpatuloy ang masayang buhay. Samantala, si 09 ay tanging makayakap lang kay Dada nang may sakit at kawalan ng magawa. Lumala ang buhay ni 09 pagkatapos. Sinunog pa niya ang kanyang sariling artipisyal na balat. Nang pumunta siya sa Research Institute para magpaayos, mula sa bibig ng direktor. Nagising siya sa tanging paraan para mabuhay. Ang ibalik si 09 sa headquarters para sa ganap na pagformat. Ngunit sa paggawa nito, makakalimutan niya ang lahat tungkol kay Dada. Pipiliin ba niya ang paraang ito? Sa sandaling ito, muling pumasok si Diana sa Research Institute, sinamantala ang pagkawala ng mga tauhan upang patuloy na galitin si 09, sinasabing kung nakinig lang siya sa kanyang master, hindi siya magiging ganito ngayon. Ngunit sa sandaling ito, hindi malaman kung galit ba si 09, biglang nagliyab ang kanyang kamay. Kaya na-activate ang fire alarm system. Nakakulong si Diana sa nasusunog na silid na salamin. Sa sandaling ito sa Research Institute, nilisan ng lahat ang gusali dahil sa fire alarm. Tanging ang assistant ni Diana lamang ang sumalungat sa agos. Binuksan niya ang salamin na pinto para ilabas si Diana. Ngunit sa oras na ito, dahil sa kanyang emosyonal na trauma, hindi makagalaw si Diana. Nagpa siya ang assistant na manatili kay Diana, hindi niya hahayaang magdusa si Diana ng mag-isa. At sa gayon, nahipon ng kilos ng assistant ang puso ni Diana. Marahil ang pinakamahusay na paraan upang iligtas ang isang nasirang kaluluwa ay ang pagmamahal. Sa sandaling ito, tila binitawan na ni Diana ang lahat. Bumuhos ang mga luha na matagal na niyang hindi na ilabas. Sa sandaling ito, nagising din si 09 sa tamang oras. Nakita niyang lumuluha si Diana, narinig siyang nagsabi na naging tapat din siya sa iba, at tinulungan ang assistant na iligtas siya. Nang makita si 09 na ligtas, biglang nawalan ng malay si Dada. Nalaman ito ni Maong Juon at mula sa doktor, nalaman niya na nawalan ng malay si Dada dahil sa matinding stress. Kaya naman, naawa siya kay Dada at pinuntahan niya si 09 at pinagalitan siya. Nang magising si Dada, agad niyang hinanap si 09 ng mag-isa at inaliw siya. Nang makita si Dada sa ganoong kalagayan, naramdaman ni 09 na hindi na niya ito kayang ipagpatuloy pa. Kaya sinabi niya kay Dada na kailangan niyang magpa-opera sa headquarters. Pagkatapos ng operasyon, magiging maayos ang lahat. Nang maghanda si 09 na umalis, binigyan siya ni Dada ng isang pares ng bagong sapatos bilang regalo. Pagkatapos, naghalikan silang dalawa para magpaalam. Sa mga araw na wala si 09, nakahanap si Dada ng maraming nakatagong note sa bahay na itinago ni 09. Para kay 09, naranasan ni Dada ang ganoong kaligayan. Ngunit, nireset ba talaga ni 09 ang kanyang sarili? Kung ilang segundo na lang ang natitira sa iyong buhay, ano ang sasabihin mo sa iyong mahal? Ang magkasintahan na ito ay malapit ng harapin ang ganitong sitwasyon. Pansinin, naglilinis si Dada ng bahay nang mailumapit at takpan ang kanyang mga mata. Ito ay si 09, nakabalik na. Sinabi pa ni 09 kay Dada na ganap na siyang gumaling, ngunit ang totoo ay hindi. Ang totoo, tumanggi si 09 na burahin ang kanyang memorya at mag-restart. Ayaw niyang kalimutan si Dada. Pinuntahan din niya si Mawang Juon at sinabi sa kanya ang buong katotohanan. Umaasa siyang aalagaan ng mabuti ni Mawang Juon si Dada para sa kanya. Ang dalawang ito ay maaaring mamuhay ng masaya ng magkasama sa hinaharap. Sinabi rin niya na, si Mawang Juon lang ang makakapag-alaga kay Dada ng maayos. Si 09 ay isa lamang sirang robot. Hindi alam ni Dada ang katotohanan iyon. Patuloy siyang nagkakaroon ng matamis na oras kasama si 09. Nakita ni Mawang Juon si Dada na walang kaalam-alam at nag-atubili sandali bago sa huli ay isinawalat ang katotohanan kay Dada. Nang malaman ang katotohanan, bumagsak si Dada at umalis. Sa sandaling ito, mag-isa si 09, inaalala ang mga masayang sandali kasama si Dada. Sa mismong sandaling iyon, dumating si Diana sa bahay ni Dada. Dumating siya upang pasalamatan si 09 sa pagliligtas sa kanya mula sa sunog at humingi ng paumanhin sa pagbasag ng cooling agent. Pinatawad siya ni 09 at sinabing naayos na siya.
Nang maghanda si Diana na umalis, tinanong niya si 09 kung tunay ba siyang minahal niya kung siya ang unang master na nakilala niya. At naging tao. Diretsong inamin ni 09 dahil simulat sa pool ay naniniwala si Dada na may tunay na personalidad si 09. Matapos malaman ang katotohanan, wala nang pinagsisihan si Diana at tinapos na ang kanyang kwento. Sa totoo lang, medyo minadali ang pagtatapos ni Diana. Sa kabilang banda, matapos malaman ang katotohanan, tumakbo si Dada pauwi at niyakap ng mahigpit si 09, humagulgol. Sa mga sumunod na araw, nagkaintindihan ang lahat na hindi nababanggitin ang nakaraan, kundi mamumuhay lamang ng masaya araw-araw, magkasamang nagjo-jogging, naglalaro, at nagpiknik, nagsisikap na iparamdam sa isa't isa ang kaligayahan. Sa huli, sa parke, nakita ni 09 ang isang mag-asawa na kumukuha ng wedding photos. Naaliw si 09 sa ideya na magiging napakaganda ni Dada sa isang wedding dress, kaya nagsimula siyang mag-isip tungkol dito. Dahil dito, nagsuot si Dada ng isang magandang puting damit. Binili din ni 09 ang parehong damit. Magkasama silang kumuha ng larawan na parang pangkasal. Ngunit nang sila ay pauwi na, biglang nakaramdam si 09 ng kakaiba sa kanyang dibdib. Alam niyang dumating na ang kanyang oras. At sa sandaling iyon, biglang bumuhos ang ulan. Hindi niya sinabi kay Dada ang katotohanan, ngunit sinabi lang na bibili siya ng payong. Naunawaan ni Dada ang sitwasyon at nagpasya na siya na mismo ang bumili ng payong. Nakatayo si 09 doon, pinapanood si Dada na umalis at inalala ang kanyang maikling buhay, na labis niyang ikinatuwa. Inilabas niya ang kanyang sertipiko ng henggu at masayang umiti. Sa liham, sinabi niya kay Dada na, kahit na lumabo ang alaala niya sa akin sa hinaharap, huwag mong sisihin ang iyong sarili o magsisi. Iyon ang huli niyang magagawa para kay Dada. Matapos magpaalam sa sarili, lumuha si 09 ang dalawang huling patak at tuluyang ipinikit ang kanyang mga mata. Sa di kalayuan, tila may kakaibang naramdaman si Dada. Alam niyang iniwan na siya ni 09. Sumandal siya sa balikat ni 09 at humagulgol habang nagpapaalam sa huli. 3 taon pagkaraan, lahat ay mas naging mature. Si Mawang Joon ay naging masikat na bituin kaysa dati. Ngunit gayunpaman, sa mga panayam, lantaran pa rin niyang aaminin na siya ay may unrequited love. Pagkatapos, pupunta si Mawang Joon sa Amerika para magtrabaho. Hinanap niya si Dada, umaasang sasama siya sa kanya. Ngunit tumanggi si Dada na tila alam na niya ang sagot noon pa man. Bumiti lang si Mawang Joon at wala nang sinabi. Hindi niya alam kung kaya niyang magsimulang muli, bibitawan pa rin ba niya ang pag-ibig na ito para sa kanyang trabaho. Matapos ihatid si Mawang Joon, muling pumunta si Dada sa kwarto ni 09, patuloy na nagtitiis sa masakit na pangulila. Sa wakas, natuklasan niya sa likod ng isang litrato na iniwan ni 09 ang kanyang huling mga salita para sa kanya. Ito ay pag-alo at pag-asa para sa kanya. Nang basahin ang tapat na mga salita ni 09, muling humagulgol si Dada. Isang araw, nilapitan ni Inhenyero ko, Jiseok si Dada. Sinabi niya sa kanya na upang mas maunawaan ang data ni 09. Hindi niya itinapon si 09 sa loob ng 3 taon, ngunit tapos na ngayon ang pananaliksik. Walang senyales ng paggising si 09, kaya itatapon na siya bukas. Umaasa si Inhenyero ko, Jiseok na makikita ni Dada si 09 sa huling pagkakataon. Dumating si Dada sa Research Institute, tinitigan si 09 na tahimik na nakahiga sa kama. Nasaktan siya, nagpaalam at ipinahayag ang kanyang damdamin. Bago umalis, hinalikan niya si 09. Ngunit sa sandaling ito, walang nakapansin na si 09 na may sertipikong sticker sa kanyang kamay ay bahagyang gumalaw ang kanyang daliri. Sa huli, isang araw na may nyebe, naglalakad si Dada ng mag-isa, dala ang maraming gamit at nakasuot ng hoodie. Ngunit sa sandaling ito, isang berdeng payong ang lumitaw sa ibabaw niya. Tumingala siya ng may pagtataka at pagkatapos makilala ang tao, umiti siya ng matagal nang hindi niya nagagawa. Ngunit sino ang lalaking nagpapayong sa kanya? Walang nakakaalam, ngunit sa kaibuturan ng aking puso, umaasa ako na siya ang taong may eksaktong mukha ni 09 upang makalakad sila ng magkasama at unti-unting tumanda. Dito na nagtatapos ang pelikula. Salamat sa pag-subscribe, pag-komento at pag-like sa video na ito. Magkita-kita tayo sa susunod na pelikula.